Habang pinagmamasdan ng babae ang magandang tanawin, biglang lumapit ang isang lalaki at sinabing, magkakilala ba tayo? Rencenyo, wala akong interes na makipagkilala sa iyo. Kung gayon, sabay na lang tayong sumayaw, wala akong oras. Ang estilo mo sa panunuyo ay bagay na bagay sa ugali mo. Mabilis na yumuko ang lalaki para tingnan ang sarili niya, at nang marinig niya ang dalawang salitang iyon, naramdaman niya ang hiya. Ayaw nang makipag-usap ng babae sa lalaking ito, kaya mabilis siyang umalis, ngunit hindi niya inaasahan na magkikita silang muli ng ganoon kabilis. Ang pangalan niya ay Jiang Wenjing, anak siya ng may-ari ng Jiutai Group at ang pangarap niyang maging isang prosecutor. Ngayon, nasa korte siya bilang testigo, ngunit doon ay nakita niya ang lalaking ayaw niyang makita at hindi niya inaasahan na abogado pala ito ng akusado at siya naman ay testigo. Sa madaling salita, magkaiba sila ng panig. Sa katunayan, ang lahat ay sinadya ni Rencenyo. Noong 11 taong gulang siya, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa trapiko at ang dahilan ng aksidente ay si Jiang Yuan, ang ama ni Jiang Wenjing. Para maabot si Jiang Wenjing, kahit alam niyang matatalo siya sa kaso, naging abogado pa rin siya ng akusado. Sa totoo lang, naakit niya si Jiang Wenjing sa paraan na ito. Sinadya niyang magtanong ng mga bagay na walang kaugnayan para inisin si Jiang Wenjing. Sinabihan ni Jiang Wenjing na umalis na siya at magtanong na lang ng mas matitinong tanong. Pagkatapos ng paglilitis, hinarang niya si Rencenyo na aalis na sana. Hinahanap mo ba ako? Pinilit ni Jiang Wenjing na humingi siya ng tawad para sa sinabi niya sa paglilitis. Pasensya na, mali ako. Kung hindi ka lang maganda, hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Ang ilang maikling salita ay sapat na para inisin si Jiang Wenjing. Nang makita ni Rencenyo na naabot niya na ang kanyang layunin, tumalikod siya at umalis. Dito nagsimula ang kapalaran ng dalawa. Ngayon ang araw ng interview ni Jiang Wenjing para sa posisyon ng prosecutor. Ginamit niya ang kanyang pambihirang memorya at nakuha niya ang pagkilala ni Prosecutor Yu. Gayunpaman, hindi siya pinuri ni Yenshai dahil sa madali siyang na-provoke ng abogado kahapon nang tumestigo siya. Sa makatuwid, naniniwala si Yenshi na sa ganoong pag-ugali, hindi siya angkop na maging isang tunay na prosecutor. Dahil sa kabiguan sa interview, pumunta siya kasama ang kanyang matalik na kaibigan sa isang bar para maglabas ng sama ng loob. Sinisisi niya ang lahat kay Rencenyo dahil kung hindi siya nito pro-provoke sa korte, paano siya mabibigo sa interview sa kanyang kakayahan? Hindi niya inaasahan na si Rencenyo pala ay nasa katabing silid at pinagmamasdan ang bawat galaw niya at inatasan niya pa ang kanyang assistant na imbestigahan ang pamilya ni Jiang Wenjing. Maaari ba niyang lapitan si Jiang Yuan sa pamamagitan niya? Nag-iisang anak siya ni Jiang Yuan at ito ang pinakamabilis na paraan para malapitan siya. Bukod pa rito, halos matumba si Jiang Wenjing dahil sa kalasingan at sinalo siya ni Rencenyo. Pagtingin niya, nakita niya ang lalaking pinakaayaw niya. Bakit ka nandito? Tinanong kita. Sa sandaling ito, tinawag na ng matalik niyang kaibigan ang sasakyan. Dalhin niyo ang payong, hindi ko kailangan. Nakatayo si Rencenyo sa bar at pinagmamasdan ang kaibigan ni Jiang Wenjing na inalalayan siya papunta sa kotse. Hindi ka ba natatakot na baka totoong gusto mo siya? Siyempre, dapat. Kung hindi, paano kung malalapitan si Jiang Yuan? Nang magising si Jiang Wenjing, nakita niya na may biglang dumagdag na payong sa kanyang silid. Kinuha niya ito at tinanong ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na, iyan ang payong na dinala mo kagabi at mahal na mahal mo pa yan, yakap-yakap mo pa nga sa pagtulog. Ganoon ba kaimportante ang payong na ito sa iyo? Hindi naniwala si Jiang Wenjing sa sinabi ng kanyang ama, kaya kinuhanan niya ng litrato ang payong at ipinadala sa kanyang matalik na kaibigan na si Yao Zhen. Dahil sa paalala ng kanyang kaibigan, naalala niya ang nangyari kagabi. Bakit ako pinayungan ni Rencenyo? Ano ang ibig sabihin nito? Habang nag-iisip siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yao Zhen na nag-aya sa kanyang mag-shopping. Hindi niya inaasahan na pagdating niya sa mall, makakatanggap siya ng tawag na nagsasabing nakapasa siya sa pagsusulit. Naging masaya si Jiang Wenjing at sa wakas ay naging isang prosecutor. Sa unang araw niya sa trabaho, excited siyang mag-report, ngunit hindi niya inaasahan na maa-assign siya sa ilalim ng malamig na si Yenshai. Kasama niya rin ang isa pang bagong kasamahan, si Yan Lu. Sa panahon ng internship, pareho silang dapat magtrabaho sa ilalim ng direksyon ni Yenshai. Sa unang araw ng trabaho, binigyan ni Pan Xiaoli ang bawat isa sa kanila ng autopsy report at hiniling sa kanilang pag-aralan itong mabuti kung ilang saksak ang natamo ng bawat biktima. Maya-maya, susuriin ito ni Yenshai, ngunit ayaw itong tingnan ni Jiang Wenjing dahil natatakot siyang matrauma siya. Kaya, kusa na lang na tumulong si Yan Lu. Hindi niya maalala o ayaw lang niyang tingnan, kaya pinagsabihan sila ni Yenshai. Kung hindi niya kayang gawin ang mga bagay na ito, anong uri siya ng prosecutor? Sa daan pa uwi, nakaramdam siya ng pagkadismaya at ninakaw pa ang kanyang bag ng dalawang lalaking nakamotorsiklo. Sa sandaling ito, dumating si Rencenyo, sakay ng kanyang sasakyan at hinabol ang mga ito ng buong bilis. Sa proseso ng pagkuha sa kanyang bag, nasugatan pa siya ng dalawang magnanakaw. Nang dumating si Jiang Wenjing, nakita niyang dumudugo ang kanyang kamay, kaya dali-dali niyang kinuha ang bag. Hero, kaya dapat siguro dalhin niya ang hero sa ospital.
Natulala si Jiang Wenjing dahil sa takot, kaya kinuha niya ang plastic bag mula sa kanyang bag at isinuot ito sa kamay ni Ren Chenyu. Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng babae, kaya nagtanong siya at nalaman niyang natatakot siyang tumulo ang dugo sa sahig. Pagdating sa ospital, kinuha ng doktor ang plastic bag at nagtanong, kaninong ideya ito? Pinabalot niyo ba sa plastic bag para iwi at gamitin ulit? Tunog talaga, walang alam. Habang nag-iib sila sa ospital, nahihiyang pinasalamatan siya ni Jiang Wenjing. Ano ang silbi ng pasasalamat? Kailangan mong bayaran sa akin ang mga gamot na ito. Naman, ngunit naramdaman ni Jiang Wenjing na ang taong ito ay talagang. Tinanong niya ang lalaki ng ilang tanong. Ang consultation fee ko ay napakamahal, $14 bawat tanong. Kung ganoon, hindi na ako magtatanong. 50, 30, makipagkaibigan ka para madaling maglipat ng pera. Sa ganoong paraan, madaling nakuha ni Ren Chenyu ang numero ng telepono ni Jiang Wenjing. 2 tanong pa lang ang naitatanong ni Jiang Wenjing sa kanya, tumawag na ang kanyang ama. Sa pagmamadali niyang umuwi, nalaman niyang alam na ng kanyang ina na isang prosecutor siya. Gusto ng kanyang ina na manahin niya ang negosyo ng pamilya at ayaw niyang maging prosecutor siya. Sinabihan siyang mag-resign bukas. Ngunit ang pagiging prosecutor ay pangarap ni Jiang Wenjing mula pagkabata at halos hindi siya nakapasa sa interview. Nagtagumpay na siya, paano niya madaling susukuan ang trabahong ito? Hindi ko pa nga nakakaharap ang mga kriminal. Iniisip mo na lang na sa pagsasaulo ng batas ay maipagtatanggol mo na ang hustisya para sa iba. Nahaharap ko na sila at kahit hindi ko pa sila nakakaharap, hindi ibig sabihin na hindi ako makakatulong sa iba na ipagtanggol ang hustisya. Kaya, nag-away ang mag-ina at sinabihan siya ng kanyang ina na lumabas na ng bahay. Kung magaling ka na, umalis ka sa bahay na ito para mapatunayan mo na tama ang pinili mo. Galit na inimpek ni Jiang Wenjing ang kanyang bagahe. Ngunit hindi pa siya nakakalabas ng bahay. Nakatanggap na siya ng text mula kay Ren Chenyu. Miss Jiang, pakibayaran ang consultation fee. Ngayon, hindi niya na nga maalagaan ang sarili niya. Saan siya kukuha ng pera para bayaran ang consultation fee niya? Wala siyang mapuntahan, kaya kailangan niyang makitira muna sa kanyang matalik na kaibigan. Pagdating pa lang niya sa bahay ng kaibigan, at bago pa man siya makaupo, nakatanggap na siya ng text mula kay Ren Chenyu. Ipadala na ang pera, isa $0. Hindi ko naman sinabing hindi ako magbabayad, sa susunod na lang. Susunod na lang, may susunod pa ba? Nang makita iyon ng kanyang kaibigan, sinabi niya, isa $0 lang naman yan, ibigay mo na sa kanya. Ngunit ayaw pumayag ni Jiang Wenjing dahil kailangan niyang itabi ang pera para sa pag-upa ng bahay. Kaagad na nalaman ni Ren Chenyu na umalis si Jiang Wenjing sa kanilang bahay at naghahanap ng tirahan at nagkataon naman na mayroon siyang bakanting apartment. Kaya inutusan niya ang kanyang assistant na maghanap ng paraan para paupahan ito sa kanya. Nang malaman ni Jiang Wenjing na si Ren Chenyu ang may-ari, agad niya itong sinabi sa kanyang matalik na kaibigan. Naramdaman ng kanyang kaibigan na masyadong nagkataon ang lahat. Baka nalaman na ni Ren Chenyu na anak siya ng may-ari ng Jiu Thai Group kaya sinadya niya itong lapitan. Kung pakasalan ka niya, hindi na niya kailangang magsikap sa loob ng 20 taon. Ngunit hindi naniwala si Jiang Wenjing at naisip niyang kapalaran nilang dalawa ang lahat. Nang tulungan siya ni Ren Chenyu na makuha ang kanyang bag, nagbago ang tingin niya sa lalaki at hindi na niya ito kinamumuhian tulad ng dati. Nang araw na iyon, pagkatapos ng trabaho, nakita niya ang isang matandang babae na gustong dalawin ang kanyang anak. Hindi pinapasok ng staff ang matanda dahil wala siyang karapatang bumisita sa buwang ito. Pagkatapos tumawag ni Jiang Wenjing, nalaman niyang nakipag-away ang anak ng matanda sa kanyang kaibigan noong nakaraang buwan at pinarusahan, kaya hindi siya pinahintulutang bumisita. Ngunit hindi ito naintindihan ng matanda at pinilit niyang kasuhan si Jiang Wenjing at sinabing sinasaktan niya ang mga matatanda. Ay dedemanda kita, ay dedemanda ko ang malaking bahay at pagkatapos ay nawala ng malay ang matanda. Napilitang dalhin ni Jiang Wenjing ang matanda sa ospital at hindi niya inaasahan na makikita niya si Ren Chenyu doon. So, ikaw pala ang inupahang abogado ng matanda. Tumatanggap ka na ba ng maliliit na kaso? Nagpapagamot ka? Baliw ka na ba sa kahirapan? Sinabihan siya ni Ren Chenyu na umuwi na para hindi magalit ang matanda pag nakita siya. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya,
sabihan mo ako agad. Bago siya umalis, sinabi ni Jiang Wenjing, kapag nagising siya, sabihan mo ako agad. Salamat sa inyong pagsubaybay at suporta sa Lala School Channel para hindi mapalampas ang mga kaabang-abang na video. Salamat sa inyong pagsubaybay at suporta sa Lala School Channel para hindi mapalampas ang mga kaabang-abang na video. Natulala si Jiang Wenjing dahil sa ginawa ni Ren Tianyu. Nang ilagay niya ang isda sa kamay ni Jiang Wenjing, bigla niya itong hinila at niyakap at kusa pa niyang hinalikan si Jiang Wenjing. Ang gawaing ito ay nagpatulala kay Jiang Wenjing at bago pa siya makareact, pumasok na ang mga tao sa bahay habang siya ay nakatayo pa rin doon na natulala. Pagbalik niya sa kanyang silid, patuloy niyang inaalala ang halik at naghihintay siya ng paliwanag mula kay Ren Tianyu. Ngunit hindi niya makita ang mensahe nito. Sirain ba ang telepono ko? Hindi niya maintindihan kung ano ang nasa isip ni Ren Tianyu. Kaya tumawag siya sa kanyang matalik na kaibigan at nagtanong. Isang lalaki ang biglang humalik sa isang babae, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag. Ano ang nangyari sa iyo? Sino ang humalik sa iyo? Natatakot siyang malaman ng kanyang matalik na kaibigan, kaya hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Nangyari na kinabukasan sa trabaho, nakita niya ulit si Ren Tianyu sa parking lot. May gusto akong sabihin sa iyo. Nang marinig niya iyon, umasa si Jiang Wenjing na magsasalita siya tungkol sa nangyari kagabi. Kailan mo babayaran ang upa? Isang buwan ka nang nakatira, pero wala pa rin. Ang natanggap niya ay paalala lang sa bayad sa upa. Malinaw na nakasaad sa kontrata na dapat nating hatiin ang lahat ng gastos. Kung hahatiin. 500 yon, bibigyan kita ng 250. Kabuang 1,000. Akala ni Jiang Wenjing pagkatapos ng halik kagabi, magbabago ang kanilang relasyon. Hindi niya inaasahan na pareho pa rin ang resulta at hindi niya talaga maintindihan kung anong klaseng tao siya. Pag-uwi niya sa bahay, dali-dali niyang kinuha ang kontrata para tingnan sino ang makakakita sa maliliit na sulat na ito. Si Ren Tianyu, isa talaga siyang tuso at walang kwentang negosyante. Hindi niya inaasahan na ang tusong negosyanteng ito na nasa isip niya ay isa palang kaakit-akit na lalaki sa mata ng iba. Nakita ni Direktor Lin ang babaeng sekretarya ni Ren Tianyu na nagre-report sa trabaho habang nakatayo ng napakalapit kay Ren Tianyu. Bigla siyang nagsiselos kaya agad niyang tinawag si Ren Tianyu sa opisina at ipinakilala sa kanya ang 2 tao para palitan ang kasalukuyan niyang babaeng sekretarya. Ngunit maayos ang trabaho ni Ren Tianyu sa kasalukuyan niyang babaeng sekretarya na si Wu Jin kaya hindi niya muna ito gustong palitan. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Pag-uwi, binili niya si Wu Jin ng isang set ng uniforme sa trabaho at inilagay sa kanyang desk. Kinuha ito ni Wu Jin at binuksan para tingnan at labis siyang natuwa dahil matagal na rin niyang gusto si Ren Tianyu. Ngayon, pumunta si Jiang Wenjing sa paaralan para imbestigahan ang kaso ng bullying. Lahat ng mga mag-aaral ay nagkakaisa na si Wu Biwen ang nasa likod nito at hindi niya inaasahan na paglabas niya pagkatapos ng investigasyon, makikita niya si Ren Tianyu doon. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman niya na abogado pala siya ni Wu Biwen, ang bully sa paaralan. Labis na nagalit si Jiang Wenjing. Alam mo bang dahil sa kanya, may 16 na taong gulang na bata na tumalon sa gusali. Isa kang masamang abogado na kayang gawin ang kahit ano para sa pera. Sa harap ng pagpuna niya, hindi nagalit si Ren Tianyu at inabot pa niya ang kanyang kamay para haplusin ang buhok niya. Huwag mo akong hawakan. Aray, ang sakit. Huwag kang magkunwari. Pinayuhan siya ni Ren Tianyu na bumitiw na sa kasong ito. Sobrang galit siya na ayaw na niyang makipag-usap sa kanya. Ngunit tinawag siya ulit ni Ren Tianyu at sinabi na ang isang taong madaling ma-provoke na tulad niya ay hindi angkop na maging prosecutor. Mas mabuting umuwi ka na lang at maging isang dalaga. Dahil dito, labis na nagalit si Jiang Wenjing kaya ibinato niya ang kanyang bag sa kotse nito at nagmamadaling umalis. Ngunit gusto ni Ren Tianyu na makita siyang galit ng ganoon. Pag-uwi niya sa bahay, napanaginipan ni Jiang Wenjing na tumalon ang estudyanteng si Wang Xiaoyuan. Nagising siyang takot na takot at kumatok siya sa silid ni Ren Tianyu. Kinakabahan ako. Pasok. Pagkapasok niya, tinanong siya ni Ren Tianyu kung bakit siya kinakabahan. Ikinuwento ni Jiang Wenjing ang kanyang panaginip. Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Wang Xiaoyuan. Sa totoo lang, bago umalis, tinawagan siya ni Wang Xiaoyuan. Noon pa man, naramdaman na niyang may mali sa batang ito. Ngunit hindi niya ito napayuhan sa tamang oras. Kaya ngayon, labis na sinisisi ni Jiang Wenjing ang sarili niya. Para maaliw siya, ikinuwento ni Ren Tianyu kay Jiang Wenjing ang kanyang pagkabata. Ika-negatibo 11 na kaarawan niya noon. Pinilit niya ang kanyang ina na lumabas para kumain. Ayaw pumunta ng kanyang ama dahil sa masamang panahon. Ngunit pinilit pa rin niya, hindi niya inaasahan na maaksidente sila sa daan. Kung hindi ko pinilit na lumabas kami noon, hindi sana namatay ang aking mga magulang. Hindi mo kasalanan yan. Ito ay isang aksidente. Ito rin ang gusto kong sabihin
sabihin sa iyo. Kaya, inaliw nila ang isa't isa. Pinakinggan din ni Ren Chenyu si Jiang Wenjing sa kanta na tinugtog niya noong una silang nagkakilala. Naging curious si Jiang Wenjing sa kanya. Naramdaman niyang minsan ay nakakainis siya, ngunit minsan naman ay mabait siya. Paano kung lokohin kita? Hindi maaari, wala tayong galit sa isa't isa. Habang nag-uusap silang dalawa, nakatulog si Jiang Wenjing. Pagkagising niya, wala na si Ren Chenyu. Nakita niya ang hindi pa tapos na kastilyo sa bintana nito. Dahil binigyan mo ako ng mahimbing na tulog, tutulungan kitang tapusin ito. Sa una, gusto niyang tulungan si Ren Chenyu, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, natumba niya ang lahat ng naipatayo na. Mabuti na lang at wala si Ren Chenyu dito. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang bahay. Di nagtagal, dumating si Ren Chenyu. Kahit pumayag si Jiang Wenjing o hindi, pumasok siya sa silid at nagtanong, bakit ganito ang kastilyo ko? Bakit ano? Gumuho, baka dahil sa hangin. Hindi ko binuksan ang bintana. Nang makita niyang nabunyag ang katotohanan, umamin si Jiang Wenjing, ngunit matigas pa rin siyang nagsabi, laruan lang naman yan. Ganyan ba ka-importante yan? Hindi ito laruan, isa itong kastilyo. Sasagot pa sana si Jiang Wenjing nang makatanggap siya ng isang mensahe. Dali-dali siyang umupo at binuksan ito. Isang video pala ito ng pambubuli sa paaralan. Natatakot siyang makita ito ni Ren Chenyu, kaya dali-dali niya itong pinauwi. Kahit pinakamatagal, makikita ko rin ito bukas ng gabi. So, ano, mas mabilis ako sa iyo. Mukha kang cute kapag gumagawa ng mga tangang bagay. Sinabi niya na tanga si Jiang Wenjing. May oras ka pa para magtayo ng kastilyo. Sa huli, pinalabas niya si Ren Chenyu. Pagkatapos mapanood ang video, bumalik si Jiang Wenjing sa paaralan kinabukasan para imbestigahan ang sitwasyon. Sa mata mo, isa lang akong tao na mapanganib at walang pakialam sa mga pamamaraan, tama ba? Hindi ba? Nakita ni Ren Chenyu na subjective ang ginagawa niyang trabaho. Muli siyang pinayuhan na bumitiw sa kasong ito. Ngunit naisip ni Jiang Wenjing na natatakot siya. Dahil sa tingin niya, hindi niya hahayaang manalo si Ren Chenyu sa kasong ito. Pagbalik niya, inireport ni Jiang Wenjing ang buong sitwasyon na nalaman niya sa kanyang supervisor. Ang kaso ay napakalinaw na. Alam mo ba na ang padalos-dalos mong aksyon ay maaaring makasira sa buhay ng isang inosenteng bata? Ang mga pinuno ay nag-isip na ikaw ay masyadong emosyonal at hiniling na umalis ka sa kasong ito. Alam kong nagkamali ako at hindi na ako magiging emosyonal muli sa hinaharap. Umalis ka, dala mo ang galit na pagbaba mo lang ng sasakyan at nakita mo ang taong pinakaayaw mo. Hindi inaasahan na dumating si Ren Chenyu sa pagkakataong ito upang humingi ng tawad sa kanya at ipaalam sa kanya na ang kasong ito ay hindi pa tapos. Ito ay kasalukuyan pa rin sa yugto ng pagsisiyasat at pagkolekta ng ebidensya. Lahat ay nasa oras pa, inalis na ako sa kasong ito, wala akong magagawa. Nagtataka siya nang makita ang kanyang ama dito, at mabilis na ipinakilala ang dalawa sa isa't-isa. Ang dahilan kung bakit nilapitan ni Ren Chenyu si Jiang Wenjing ay dahil sa kanyang ama, si Jiang Yuan. Walang alam ang mag-ama tungkol dito. Inanyayahan pa ng kanyang ama si Ren Chenyu na kumain sa bahay. Hindi na kailangan tay. Salamat Tio, isang magandang pagkakataon upang makipag-ugnayan ng malapitan kay Jiang Yuan. Paano kaya madaling palalampasin ni Ren Chenyu? Sa hapagkainan, sinadya niyang banggitin ang sinabi ng kanyang ama noon. Ngunit sinabi ng ama ni Jiang Wenjing na wala siyang gusto ngayon. Gusto lang niyang maging masaya ang kanilang tatlong pamilya. Habang sinasabi niya iyon, lalong tumitindi ang pagkamuhi sa puso ni Ren Chenyu. Ang kanin sa kanyang bibig ay hindi na masarap. Noong gabi, habang inaayos ni Jiang Wenjing ang kaso, biglang may nangyari na hindi niya maintindihan. Kaya gusto niyang hanapin si Ren Chenyu para tulungan siyang suriin ito. Kaya kumatok siya sa pintuan ng kanyang silid. Tulong mo naman akong suriin ito. Ngunit sa silid ni Ren Chenyu ay nakita niya si Lin Weiwei na ikinagulat ni Jiang Wenjing. Paumanhin, hindi ko alam na may bisita ka. Nahiya siya at agad na umalis. Hindi rin matawagan ni Ren Chenyu. Humarap siya kay Lin Weiwei upang magpaliwanag, nahihiya. Ngunit ang biglaang pagdating ni Jiang Wenjing ay nagpaselos din kay Lin Weiwei. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Ren Chenyu. Na tila sinasabi, mukhang napasuko mo na siya. Bakit pakiramdam ko ay siya ang nanligaw sa akin? Nang marinig iyon, lalo pang nagsiselos si Lin Weiwei. Hindi kayo magkasama sa isang bangka, madali itong tumaob. Pinaalalahanan niya siyang mag-ingat at huwag magpapaniwala sa fake drama, true love. Hindi na nakahabol si Jiang Wenjing para tanungin si Ren Chenyu. Kinabukasan, pumunta siya sa paaralan upang hanapin si Qian Qingqing para alamin ang sitwasyon. Ngunit napansin ni Wang Xiaoyuan ang kanyang mga kilos. Kaya nagkasundo sila. Gusto nilang malaman kung gaano nakarami ang nalalaman ni Jiang Wenjing tungkol sa kasong ito. Kaya hinarangan nila si Jiang Wenjing na aalis na sana. Pagkatapos ay sinundan ni Jiang Wenjing ang mga ito sa isang walang taong pagawaan. Para maging ligtas, palagi siyang nakikipag-ugnayan kay Ren Chenyu. Kaya pikampante siyang sumunod sa kanila papasok sa pagawaan. Sabi ni Jiang Wenjing, alam mo kung nasaan ako ngayon. Sa
isang malawak na lugar, sinabi ni Jiang Wenjing sa kanila na magsalita na. Ayokong mag-usap kayo sa korte. Sila ay mga estudyante pa rin. Nang marinig ng mga ito ang sinabi ni Jiang Wenjing, natakot sila at sinabi ang katotohanan. Ang tao sa likod ng lahat ay si Li Mingqi. Walang masyadong koneksyon kay Ubiwen. Bukod pa rito, isiniwalat din ang abogado ni Li Mingqi. Sinabihan niya sila na magtulungan upang magkaugnay ang kanilang mga pahayag. Hindi maganda, may sunog sa labas. Takbo, takbo. Hindi alam kung bakit nasunog ang pagawaan ng bola. Tumakbo palabas ang mga estudyante. Ngunit napalibutan si Jiang Wenjing ng apoy sa loob. Wala siyang magawa kundi tumawag kay Ren Qianyu para humingi ng tulong. Ngunit nasa daan pa si Ren Qianyu. Hindi niya nasagot ang tawag niya. Sa matinding sitwasyon, ginamit niya ang isang tabla para basagin ang bintana. Ngunit wala itong silbi, kaya tumawag siya kay Yan Lu. Nang matanggap ni Yan Lu ang tawag, agad siyang tumakbo doon sa pinakamabilis niyang bilis. Sa puntong ito, nawalan na ng malay si Jiang Wenjing dahil sa sobrang dami ng usok na nalanghap niya. Mabuti na lang at dumating si Ren Qianyu sa kritikal na sandali. Hindi niya inalintana ang panganib at sumugod sa loob. Tinawid niya ang apoy para iligtas si Jiang Wenjing. Pagdating ni Yan Lu, agad niyang sinabihan silang sumakay sa kotse. Sa pinakamabilis na bilis, dinala nila si Jiang Wenjing sa ospital. Habang naghihintay na magising si Jiang Wenjing, nagpakilala ang dalawa sa isa-gi-isa. Nakita ni Ren Qianyu na kinumutan ni Yan Lu si Jiang Wenjing. Medyo malapit na kayong dalawa, ano? Walang reaksyon si Yan Lu. Nagpatuloy siya. Minsan pa nga, natulog siya sa bahay ko. Ang layunin niya ay malinaw. Mas malapit kami ni Jiang Wenjing kaysa sa iyo. Itinuring niya si Yan Lu na karibal niya sa pag-ibig. Sa sandaling ito, nang malaman ng kanyang assistant na may nangyari sa kanya, dali-dali itong tumakbo sa kanya. Sinisi niya si Ren Qianyu dahil hindi pa gumagaling ang dati niyang sugat. Paano kung may mangyari ulit? Wala namang dapat ikabahala sa sugat ko. Yan Lu. Nakita ni Ren Qianyu ang ekspresyon ng dalawa. Agad niyang ipinakilala siya kay Yan Lu. Ito ang aking assistant, si Zukin. Sa totoo lang, kilala na ng dalawa ang isa-gi-isa dati pa. Sa sandaling ito, sinabi ng nurse na kailangan nilang kumuha ng check-up slip. Hindi na gustong manatili pa ni Zukin doon. Kusang loob siyang nag-alok na siya na lang ang kukuha nito. Hindi napigilan ni Yan Lu ang magtanong kay Ren Qianyu. Medyo malapit na kayong dalawa, ano? Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin sa matulog ng isang gabi. Tiningnan niya ang kanyang mukha. Nalaman ni Ren Qianyu na nagkamali siya. Sinabi niya, Zukin, medyo malapit din kayong dalawa, hindi naman ganoon kalapit. Bakit nakakapagod kausapin ang dalawang ito? Pagkatapos makuha ni Zukin ang check-up slip, ayaw na niyang makita ulit si Yan Lu. Kaya humingi siya ng tulong sa nurse at umalis muna. Nakita ni Ren Qianyu na gabi na. Sinabihan niya si Yan Lu na umuwi na. Sapat na ako dito. Kinabukasan, nagising si Jiang Wenjing. Nakita niya si Ren Qianyu na natutulog ng mahimbing. At sumigaw siya. Muntik na niyang ikinabigla. Ganyan kalakas ang boses mo. Maganda ang paggaling mo. Bakit ako nandito? Napakatumpak ng tanong mo. Ibig sabihin, hindi pa sira ang utak mo. Gusto pa rin ni Jiang Wenjing na pag-usapan ang kaso. Sinabi ni Ren Qianyu na magpahinga na lang siya. Ang pangunahing trabaho mo ngayon ay ang gumaling. Nakinig na lang si Jiang Wenjing. Ngunit buong magdamag na siyang nakahiga. Talagang hindi komportable. Kaya't tinulungan na lang siya ni Ren Qianyu na itaas ang kama. Bigla na lang, nagkalapit ang dalawa. Nag-isip na naman si Jiang Wenjing. Hindi pa ako nagtutoothbrush. Ayos lang. Hindi pa ako naghihilamos. Hindi pa ako nagsusuklay. Hindi pa ako naliligo. Ang sinabi niyang iyon ay nakainis kay Jiang Wenjing. Pagkatapos sabihin iyon, umalis nga si Ren Qianyu. Ngunit mabilis na nakatanggap si Jiang Wenjing ng tawag. Gusto mo ba ng matamis na soy milk? Gusto ko. Pagkatapos ay bumili si Ren Qianyu ng soy milk at bumalik. Nagkataon namang nakita niya ang mga magulang ni Jiang Wenjing na nagtatanong tungkol sa numero ng silid ni Jiang Wenjing. Hello Chio. Oh, mali. Sa wakas nagkita na ulit tayo. Nang malaman ng ina na siya ang tagapagligtas ni Jiang Wenjing, agad niyang nakita na ang lalaking ito ay matangkad at gwapo. Pagbalik sa silid, nakita niyang maayos ang kanyang anak na babae. Agad niyang tinanong ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Jiang Wenjing. At pinilit si Jiang Wenjing na dalhin si Attorney Ren sa bahay sa weekend para kumain. Ayos lang, hindi kami ganoong klase ng relasyon. Anong klaseng relasyon? Sinabi ko lang na iniimbitahan ko siya sa bahay para kumain, para magpasalamat sa kanyang pagliligtas. Pinilit na tinanggap ni Jiang Wenjing ang dahilan na ito. Pagkatapos ay umalis na ang kanyang mga magulang. Ngunit busog na busog siya. Gusto niyang bumaba para maglakad-lakad. Nagkataon naman na nakita niya si Ren Qianyu na papunta sa kanya. Sinabi niya sa kanya na bukas na ang pagdinig para sa kaso ng pambubuli. Pagkatapos kong lumabas ng ospital bukas. Bakit hindi tayo magkasama at pakinggan ito? Sa pagdinig, kinuha ni Qian Qingqing ang diary ni Wang Chaoyuan noong buhay pa siya. Malinaw na ang katotohanan. Ang utak sa likod ng kasong ito ay si Li Mingqi. Dagdag pa ang mga pahayag ng ilang ibang kaklase. Sa huli, umamin din si Li Mingqi. Ginawa niya ang lahat ng mag-isa. Ibinunyag din niya na sinabi sa kanya ng kanyang abogado na maging pare-pareho ang kanilang mga pahayag. Araw-araw, binubugbog ako ng tatay ko. Bugbugin mo ako. Kailangan kong mapunta sa kulungan para hindi mo na ako magalaw kailanman. Ang kaso ay natapos na. Ngunit si Jiang Wenjing ay mayroong malalim na pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang ginawa ni Li Mingqi, higit sa lahat ay dahil hindi siya binigyan ng sapat na atensyon ng kanyang mga magulang. At buong araw siyang sinisigawan, na nagresulta sa pagiging baluktot ng pag-iisip ng bata. Ang bagay na ito ay lubos na nakaapekto sa damdamin ni Jiang Wenjing.
Wenjing. Nang makita siyang malungkot, dinala ni Ren Chenyu si Jiang Wenjing para mag-night drive, para mawala ang kanyang mga problema. Sa huli, pumunta sila sa dalampasigan. Tinanong ni Jiang Wenjing, noong araw na nangyari iyon, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Kung ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay nasa gitna ng apoy, at ako ay nasa daan para iligtas ang taong iyon. May oras pa ba ako para sagutin ang tawag? Tila nagpapahiwatig si Ren Chenyu ng kanyang damdamin. Ngunit inakala ni Jiang Wenjing na siya ay matatamis magsalita. Upang patunayan ang kanyang damdamin kay Jiang Wenjing, hindi niya napigilan ang halikan siya. Ito rin ang resulta na gusto ni Jiang Wenjing. Kaya hindi siya tumanggi. Itinuring na rin ng dalawa na sila ay may relasyon. Kinabukasan, pumunta siya para makipagkita kay Yao Zhen. Gusto niyang formal na ipakilala si Ren Chenyu sa kanyang mga magulang. Humingi siya ng payo, baka hindi pa siya pumapayag kahit na pumayag ka na. Kailangan mo munang magtanong ng malinaw bago mo sabihin. Naisip niya na may punto si Yao Zhen. Ngunit hindi niya masabi. Hindi niya inaasahan na pupunta ang kanyang ama sa kanyang trabaho. Natakot siya na baka hindi niya dalhin si Ren Chenyu sa bahay sa weekend. Kaya pumunta siya para paalalahanan siya. Sa weekend, kailangan mong dalhin siya sa bahay para makilala ang iyong mga magulang. Wala nang magawa si Jiang Wenjing. Noong gabi, siya mismo ang nagluto ng 2 steak. Sa labas, ito ay para magpasalamat kay Ren Chenyu sa pag-aalaga sa kanya sa ospital. Sa loob, mayroon itong ibang layunin. Sa weekend, pwede mo ba akong samahan sa bahay para makilala ang aking mga magulang? Nang makita ang ekspresyon ni Ren Chenyu, agad siyang nagpaliwanag. Gusto lang magpasalamat ng mga magulang ko sa pagligtas mo sa akin. Kaya inimbitahan kanila sa bahay para kumain. Hindi niya inaasahan na madaling pumayag si Ren Chenyu. Tuwang-tuwa siya, hindi nila namalayan na marami na silang nainom na alak. Nang magising sila, umaga na. Nagmamadali siyang pumasok sa trabaho. Nang buksan niya ang pinto at lumabas, nakita siya ni Lin Weiwei. Dahil dito, nagsiselo si Lin Weiwei. Nang pumasok siya sa bahay, naging maasim ang kanyang mga salita. Anong ginamit mong paraan para mapahulog si Miss Jiang? Nandito ka ba para pilitin akong magtrabaho? Nang makita ni Ren Chenyu na gusto niya siyang paalisin, agad niyang sinabi ang layunin ng kanyang pagpunta at inabot ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Ren Chenyu. Hiningi niya na bigyan siya ng isang piraso ng dumpling. Kung hindi dahil sa kanyang kapakipakinabang na halaga, matagal na sanang nilinaw ni Ren Chenyu ang kanilang hangganan. Mabilis na dumating ang weekend. Maaga pa lang ay excited na ang mga magulang. Naghihintay na dumating ang kanilang future son-in-law. Mabilis na sinamahan ni Ren Chenyu si Jiang Wenjing pauwi. Sumang-ayon si Ren Chenyu na kumain sa bahay ni Jiang Wenjing. Pangunahin, gusto niyang pumunta para tingnan kung makakahanap siya ng anumang butas. Sa hapagkainan, habang nagbubuhos ang ama ni Jiang Wenjing ng juice para sa kanya, tiningnan niya ang kamay ni Jiang Yuan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang litrato nilang dalawa sa dingding. Ito ang singsing na iyon. Ang taong nasa eksena noon ay may suot din ganyan. Sa sandaling ito, blanko ang kanyang isipan. Hindi na siya may ganang kumain. Sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang assistant. Sinabi sa kanya na nakatakas na ang taong hinahanap niya. Bakit ka nandun sa aksidente? Ano ang relasyon mo sa aking pamilya? Kaya umalis na siya nang hindi man lang kumakain. Agad na hinabo ni Jiang Wenjing si Jin An at niyaya siyang lumabas bukas. Sige, mag-date na tayo. Ngunit kinabukasan, nang dalahin niya ang nilutong itlog para hanapin si Ren Chenyu. Hindi siya sumasagot sa pagkatok niya. Pagbalik, tinawagan niya siya, ngunit walang sumasagot. Hindi niya alam na nakasakay na si Ren Chenyu sa flight papuntang Milan. Gusto niyang hanapin ang kanyang tiyahin upang malaman ang katotohanan sa kaso ng kanyang ama. Pagkatapos bumalik, umasa si Jiang Wenjing at tinawagan si Ren Chenyu. Ngunit hindi ito makakonekta. Ang numerong iyong tinatawagan ay naka-off. Nang pumunta siya sa law firm, sinabihan siyang hindi siya pumasok sa trabaho ngayon. Ngunit hindi niya maintindihan. Ayos pa sila kahapon. Bakit siya biglang nawala ngayon? Nang matanggap niya ang tawag mula kay Police Officers Hang. Nalaman lang niya na sumakay siya sa eroplano patungong Milan kaninang umaga. Ngunit hindi maintindihan ni Jiang Wenjing. Bakit siya umalis nang walang paalam? Nang makita siya ni Yao Zhen na malungkot, inaliw niya siya. Maraming mabubuting lalaki sa mundo. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo dahil kay Ren Chenyu. Ngunit mahal na mahal niya si Ren Chenyu. Paano niya masasabing bitawan na lang? Ngayon, gusto na lang niyang manhidin ang sarili niya sa alak. Hindi niya inaasahan na paggising niya, may ilang payong sa tabi niya. Kaya tinawagan niya si Yao Zhen para tanungin kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya na hindi iyon mga payong. Hindi ba pananabik mo iyan kay Ren Chenyu? Lasing ka. Paghiga mo, narinig mo ang pagbukas ng elevator. Inakala mo na si Ren Chenyu ang bumalik. Sa huli, natakot siya. Nang buksan niya ang pinto, nalaman niyang empleyado pala ng komunidad na humihingi kay Ren Chenyu na bayaran ang service fee. Ngayon, wala na siyang pag-asa. Determinado siyang magtrabaho ng maayos mula ngayon. Ngunit madaling sabihin, mahirap gawin. Mula nang umalis si Ren Chenyu, palagi siyang nagkakamali sa trabaho. Nalaman ni Shi ang kanyang sitwasyon. Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Pinayagan niya siyang mag-leave ng 3 araw. Sinabihan siyang ayusin ang kanyang nararamdaman. Ito ay hindi lamang responsibilidad sa sarili mo, kundi pati na rin sa publiko. Nang umuwi siya, ang kanyang malungkot na mukha ay nakita ng kanyang mga magulang. Nalaman nila na mula nang kumain si Ren Chenyu sa kanilang bahay, noong gabing iyon, bigla na lang siyang nawala. Galit na galit ang kanyang ina nang marinig iyon. Sa ganda ng kalagayan ng pamilya natin, anong klaseng manugang ba ang hindi natin makikita? Tama nga ang sinabi ng kanyang ina. Ang anak ko ay ang
ang prinsesa ng Jiutai Group. Maraming lalaki ang pumipila para pakasalan siya. Bakit natin hahayaang sirain siya ng batang iyon? Isang taon pagkatapos, sa isang pagkakataon, lumabas si Yao Zhen at Jiang Wenjing para kumain. Agad na nagustuhan niya si Yan Lu na naglalaro ng bola. Gumawa pa siya ng dahilan para hanapin si Jiang Wenjing para makapunta sa lugar ng trabaho niya. Hello po, sinabi niyang birthday niya bukas. Inimbitahan niya si Yan Lu sa party at magdadaos pa siya ng birthday party. Sa huli, hindi si Yan Lu ang dumating kundi si Pan Xiaoli. Nasaan si Yan? Yan. Busy siya ngayon kaya hindi siya makakapunta. Nang makita ang pagkadismaya sa mga mata ni Yao Zhen, agad na kinuha ni Pan Xiaoli ang birthday cake na inihanda niya. Hindi niya inaasahan na pagbukas niya, bulaklak ng chrysanthemum ang nasa loob. Galit na galit si Yao Zhen. Sino ang nagbibigay ng chrysanthemum sa kaarawan? Agad na lumapit si Pan Xiaoli para magpaliwanag. Hindi ko rin alam na bulaklak ng chrysanthemum ang nasa loob ng kahon na ito. Bumili ako ng ibang regalo. Kasama lang iyan sa package. Ang gusto kong ibigay ay ibang regalo. Ang regalong ito ay pinili ko ng maingat. Napakaangkop ito para sa isang maganda at matalinong babae na tulad mo. Nang marinig niya ang sinabi niya, sabik na sabik si Yao Zhen. Hindi niya inaasahan na bubuksan niya ang kahon at ilalagay sa harap ni Yao Zhen. Ito ay isang intellectual bracelet. Tinalo si Yao Zhen ng diretsong lalaking ito. Bakit ako may kilalang ganitong klaseng lalaki? Kailangan kong umiwas sa kanya sa hinaharap. Noong gabi, niyaya niya si Jiang Wenjing na lumabas para kumain. Anong klaseng mga kasamahan ba mayroon ka? Ano ang ginawa niya sa iyo? Umiiwas ka sa kanya na parang salot. Hindi naman sa umiiwas ako sa kanya na parang salot. Talagang salot siya. Ngunit naisip ni Jiang Wenjing na mabuting tao si Pan Xiaoli. Pinayuhan niya siyang makipag-ugnayan pa sa kanya. Huwag mong ipares ang mga tao dahil lang sa breakup ka. Matagal na sanang nakalimutan ni Jiang Wenjing si Ren Chenyu. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Yao Zhen, parang tinusok pa rin ng karayom ang puso niya. Nang makita siyang ganoon, pinayuhan siya ni Yao Zhen. Mahigit isang taon na siyang walang kontak sa iyo. Ibig sabihin, wala ka sa puso niya. Pinapayuhan kitang kalimutan na siya. Ngunit hindi inaasahan ni Jiang Wenjing. Kinabukasan, bago magsimula ang pagdinig sa korte, nakita niya ang lalaking matagal na niyang inaasam. Sa sandaling iyon, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Talagang lumitaw si Ren Chenyu. Nagkunwari siyang walang nangyari at nagpatuloy sa paglakad. Ngunit ang puso ni Jiang Wenjing ay nag-aalab na. Ang mas hindi niya inaasahan ay sa pagkakataong ito, si Ren Chenyu ay nasa korte bilang abogado ng akusado. Muli silang magkasalungat. Nagkunwari si Ren Chenyu na hindi siya apektado. Ngunit sa harap ni Jiang Wenjing, kinakabahan din siya. Pagkatapos ng pagdinig, hinadlangan niya si Jiang Wenjing na aalis na sana. Maayos ka pa rin ba? Umalis ka. Inarangan mo ang daan ko. Sa sandaling ito, galit pa rin siya. Malinaw na miss niya siya. Ngunit sa wakas, nagkita na sila. Ngunit malamig ang sinabi ni Jiang Wenjing. Sa sandaling ito, dumating ang assistant. Nagmamahalan kayong dalawa. Bakit kayo nauwi sa ganitong sitwasyon? Hindi ako. Halata naman sa lahat. Sige, ayusin ko. Ganoon din si Jiang Wenjing. Palagi niyang naaalala ang kanilang nakaraan. Kaya pumunta siya upang hanapin si Yao Zhen. Sinabi niya sa kanya na bumalik na si Ren Chenyu. Bumalik na ba ang hinayupak na iyon? Ano ang sinabi niya sa iyo? Wala. Nang marinig iyon ni Yao Zhen, nagalit siya. Nawala siya ng mahigit isang taon. Bumalik siya ng walang paliwanag. Sinabihan niya si Jiang Wenjing na kailangang tanungin niya kung ano ang dahilan. Nag-antay ka sa kanya ng mahigit isang taon. Sa wakas nagkita na kayo. Dapat ay linawin inyo ang lahat. Kaya, nilakasan ni Jiang Wenjing ang loob niya at pumunta sa trabaho ni Ren Chenyu. Nagulat si Ren Chenyu nang makita siya dahil nahulaan na niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Ngunit sinadya pa rin niyang tanungin, ano ang kailangan mo sa akin? Ang nangyari isang taon na ang nakakaraan. Nakalimutan ko na. Hindi inaasahan ni Jiang Wenjing na sasabihin niya iyon. Paano niya makakalimutan ang kanilang relasyon? Hindi na nagbigay ng anumang ilusyon si Ren Chenyu kay Jiang Wenjing dahil hindi niya rin inaasahan. Balak lang niyang gamitin si Jiang Wenjing. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa kanya. Ayaw niyang masangkot si Jiang Wenjing sa kanyang plano ng paghihiganti. At ayaw niyang masaktan siya, kaya sinabi niya ang mga malupit na salitang iyon. Nagmamadali akong umalis dati. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Pasensya na. Okay na ba? Hindi. Hindi pa rin ba okay kahit humingi na ako ng pasensya? Pasensya na ba iyan? Napakawalang pakialam mo. Ngunit hindi alam ni Jiang Wenjing. Sinabi ni Ren Chenyu na naniningil siya kada minuto. Ang tagal na akong nakatayo dito para makinig sa iyo. Hindi iyon walang pakialam. Ngunit ayaw ni Jiang Wenjing na umalis siya dahil marami pa siyang tanong na hindi natanong. Ano ba talaga tayo? Wala akong ipinangako sa iyo. Isang halik lang iyon. Sobra ka namang mag-isip. Nang marinig niya ang mga salitang ito, nanlamig ang puso ni Jiang Wenjing. Wala na siyang pag-asa. Habang pinapanood si Jiang Wenjing na umalis, nasaktan ang puso ni Ren Chenyu, kaya kinansela niya ang lahat ng kanyang schedule sa hapon. Mag-isa siyang nagmaneho para mag-relax. Palagi niyang naaalala ang bawat sandali nilang magkasama. Sa totoo lang, ayaw niyang gawin iyon. Natatakot siya na baka masaktan niya si Jiang Wenjing dahil sa kanyang pag-ibig. Ngunit hindi niya inaasahan na habang naghihintay siya sa traffic light, isang puting kotse ang bumangga sa kanya at pagkatapos ay tumakas.
habang siya ay nawalan ng malay sa daan. Nang makita ni Jiang Wenjing si Ren Chenyu na nakahiga sa kama ng ospital, sobrang nasasaktan siya. Ngunit naaalala niya ang masasakit na salita na sinabi niya kahapon. Pinaalalahanan niya ang sarili na maging kalmado. Dinala na siya sa ospital, okay na. Wala na kaming relasyon. Habang naghahanda siyang tingnan si Ren Chenyu, nakatanggap siya ng tawag mula kay police officers Hang. Nalaman nila kung sino ang bumangga kay Ren Chenyu. Isang babae na nagngangalang Zongying. Siya rin ang akusado sa dating kaso ni Ren Chenyu. Dahil kay Ren Chenyu, hindi niya nakuha ang custody ng kanyang anak. Kaya nagtanim siya ng sama ng loob. Gusto ni Jiang Wenjing na magpadala ng mensahe sa kanya. Ngunit hindi pa rin niya ito naipadala. Natakot ka ba kahapon? Okay na ako. Nakalabas na ako ng ospital. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Alam na ni Ren Chenyu na si Zongying ang gumawa niyon. Bukod pa rito, sinabi sa kanya ng kanyang assistant. Tumalo na si Zongying at ang kanyang anak. Naisip niya na siya ang may pananagutan sa kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang plano ng paghihiganti. Halos mapatay ang mag-ina, kaya di nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Naisip niyang sinaktan niya ang mga inosenteng buhay. Kaya uminom siya ng maraming alak sa bar at naglakad sa ulan. Hindi niya namalayan na nakapunta na siya sa bahay ni Jiang Wenjing. Sa sandaling ito, dinalhan siya ni Jiang Wenjing ng payong. Maraming gusto siyang sabihin. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Sa huli, ibinigay ni Jiang Wenjing ang payong sa kanya at tumakbo pa uwi. Wenjing. Ngunit naramdaman ni Jiang Wenjing na hindi na kailangang makipag-ugnayan pa. Malinaw na ang sinabi niya noong araw na iyon. Ngunit si Ren Chenyu, nang umuwi at makita ang payong, ay nakaramdam ng lungkot. Uminom siyang mag-isa hanggang sa malasing. Hindi niya mapigilan ang pagkamiss kay Jiang Wenjing. Hindi niya napigilan ang magpadala sa kanya ng mensahe. Sa sandaling ito, kasama ni Jiang Wenjing si Du Kairen para kumain. Nang marinig niya ang tunog, binuksan niya ito para tingnan. Dapat ay magbayad na ng upa ngayon. Nang makita iyon ni Jiang Wenjing, agad niyang inilipat ang pera sa kanya. Sinabi ni Ren Chenyu na kailangan nilang gumawa ng bagong kontrata. Hiniling ni Jiang Wenjing ang electronic na kopya ng file. Pagkatapos niyang pirmahan, ipapadala niya ito sa kanya. Upang maging ligtas, pirmahan ito sa kanyang harapan. Okay, kailan? Ngayon. Pagkatapos ng kalahating oras, pumunta sa hotel niya. Nagpadala ang may-ari ng mensahe na sinasabi na pumunta siya sa hotel para pirmahan ang kontrata. Pero pumasok siya sa silid at tinawag siya ng paulit-ulit pero wala siyang nakita. Nang magtaka siya, biglang may yumakap sa kanya mula sa likod. Natakot siya. Huwag kang matakot. Ako ito. Gusto niyang sabihan si Ren Chenyu na bitawan siya. Pero mahigpit siyang niyakap ni Ren Chenyu. Bitawan mo ako. Hindi. Ayaw niya siyang bitawan. Sa huli, gumamit ng lakas si Jiang Wenjing para makawala. Doon niya lang nalaman na uminom siya ng maraming alak. Kaya tinanong niya kung anong nangyari sa kanya. Hindi niya inaasahan na hindi niya mapigilan ang sarili nang makita niya si Jiang Wenjing. Lumapit ulit siya para yakapin siya. Sa huli, itinulak siya at sinampal siya. Pagkatapos, tumakbo siya palayo na kinakabahan. Sa totoo lang, ginamit lang ni Ren Chenyu ang dahilan ng bayad sa kontrata para lang makita si Jiang Wenjing. Nang sumikat ang araw, nakita ng assistant niya na malungkot siya. Kaya alam niya agad na si Jiang Wenjing na naman ang dahilan. Pero itinanggi ni Ren Chenyu. Mahigit isang taon na silang tapos. At ngayon, imposible na talagang maging sila. Kinuha ng assistant ang isang hikaw. Nakita ko ito sa carpet. Pagkatapos umalis ng assistant, tiningnan niya ang hikaw sa mesa. Naalala niya ulit ang nangyari kagabi. Malamang na nalaglag ito ni Jiang Wenjing noong panahong iyon. Kinabukasan, gusto niyang ibalik ito. Pero parang hindi siya pinansin ni Jiang Wenjing. Tinawag niya siya. May kailangan ka ba? Hindi mo man lang ako sinasagot nang makita mo ako. Sabi ni Jiang Wenjing na abala siya ngayon. May gusto ka bang itanong sa akin? Isa lang naman itong halik noong araw na iyon. Huwag mong seryosohin, Attorney Ren. Binalik ni Jiang Wenjing sa kanya ang bawat salita na sinabi niya noong araw na iyon. Ngayon, gusto lang niyang magsilbi sa publiko. Matagal na niyang isinantabi ang pag-ibig. Pero hindi nangyari ang gusto niya. Nakita ng tatay niya ang isang hot search sa internet. Ang kaso ng bullying sa paaralan noong nakaraang taon ay muling naipost sa internet. Sinasabi na ang tiwaling taga-usig at masamang abogado ay nagkasundo. Tinarget ang mga menor de edad. Nalito ang tatay niya, hindi niya alam ang gagawin. Tiningnan lang ni Ren Chenyu at alam niyang si Tiv Shu ang gumawa nito. Dahil noong panahong iyon, siya ang abogado ni Li Mingqi. Pagkatapos niyang gumawa ng peking testimonya at matalo sa kaso, pinatalsik siya ni Lin Weiwei sa law office. Hindi siya pumayag na gumanti, kaya nagsulat siya ng post sa internet. Sikat na si Jiang Wenjing pagkatapos ng isang gabi. Sikat ka na. Salamat sa iyo. Isang araw pagkatapos ng trabaho, bigla niyang napansin na may kotse na sumusunod sa kanya. Kaya tinawagan niya si Police Zhang. Hello, Police Zhang. Pwede mo ba akong tulungan na imbestigahan ang isang kotse? Sa katunayan, pagkatapos niyang magmaneho papunta sa parking lot, sumunod din ang kotse sa likod niya. Sa oras na ito, nataranta siya. Hindi niya alam ang gagawin, pero sa kabutihang palad, umalis na ang kotseng iyon. Pagkatapos niyang mag-park, bigla siyang bumaba sa kotse at naghanda na umuwi. Pero nakita niya ang isang lalaki sa tapat na lumalapit. Nataranta siya at bumalik sa loob ng kotse. Mabilis siyang nag-lock ng pinto. Jiang Wenjing, bumaba ka na sa kotse. Jiang Wenjing, bumaba ka na. Gusto niyang tawagan ang pulis. Pero sa sobrang takot, hindi niya nahawakan ng maayos ang telepono. Sa kabutihang palad, sa tamang oras, dumating
dumating si Ren Chenyu. Tinanggal niya ang maskara ng lalaki. Talagang si Tia Gishu. Kaya nag-away ang dalawa. Sa kabutihang palad, dumating si Pulis Zhang sa oras. Huminto ka, huwag kang tumakbo. Pagkatapos, lumabas si Ren Chenyu pagkatapos niyang maligo. Nakasuot siya ng pangtulog ng babae. Pakiramdam niya ay hindi siya komportable. Masyadong maliit ang suot niya. Sa oras na ito, bumaba si Jiang Wanjing na may dalang first aid kit. Nagulat si Ren Chenyu. Maganda rin ang suot mong ito. Pakiramdam ni Ren Chenyu na sa mga araw na wala si Jiang Wanjing, parang wala siyang kaluluwa. Gusto niyang magsimulang muli kay Jiang Wanjing. Oras na para bumalik ako. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Gusto kong bumalik para protektahan ang kaligtasan mo. Hindi mailarawan ang kasiyahan ni Jiang Wanjing. At si Ren Chenyu ay gumamit ng dahilan ng pagprotekta kay Jiang Wanjing. Bumalik siya sa bahay na ito. Narinig ni Jiang Wanjing ang ingay sa labas at binuksan ang pinto. Nakita niya talaga si Ren Chenyu na masama ang ngiti. Anong ngiti iyan? Sa gitna ng gabi, hindi ka pa natutulog. Patingin-tingin ka sa kapitbahay ko. Natakot siya na baka malaman ni Ren Chenyu na masaya siya. Agad niyang isinara ang pinto. Sobrang saya niya kaya hindi siya makatulog buong gabi. Parang bumalik sa dati ang relasyon nilang dalawa. Kinabukasan, dinala pa niya ang file ni Yizi para hanapin si Yukain. Humingi siya ng tulong para ibigay ito kay Ren Chenyu. Alam ba ni Attorney Ren ang konting nararamdaman mo? Walang kwenta. Ginawa ko lang iyon para tulungan si Yizi. Halatang nag-aalala pero ayaw niyang aminin. Nitong mga nakaraang araw, maganda ang pakiramdam ni Jiang Wanjing. Napansin din ni Yin-shi ang kakaiba sa kanya. Naghahanda na ang dalawa na pumasok. Nang makita nila si Yizi na may dalang bulaklak na lumitaw dito. Nalaman niya pagkatapos nilang mag-usap. Hahanapin niya si Yukain. Dahil dito, naiinis si Yin-shi. Sinabi niya kay Yizi, ang pagharang sa pinto para magbigay ng bulaklak ay hindi maganda. Akala ni Yizi na hindi naman ganoon kasama ang isang baukwet ng bulaklak. Sabi ni Yin-shi na kung bibigyan siya ng banner ng parangal, ayos lang. Pero siya ang sikat na Yizi. Pakiramdam niya na masyadong luma ang pagbibigay ng banner ng parangal. Mukhang may gusto sa kanilang pulisyu. Isang araw, kumakain sina Jiang Wanjing at Yao Zhen. Nang bigla nilang nakita si Ren Chenyu na bumibili ng birthday cake para sa assistant niya, hindi pa nagsasalita si Jiang Wanjing. Lumapit na si Yao Zhen. Lumapit siya ng galit. Attorney Ren, may girlfriend ka na, bakit ka pa rin may gusto sa aming Wanjing? Nabanggit na naman niya ang tungkol sa paghihintay ni Ren Chenyu sa parking lot para iligtas si Jiang Wanjing. Kahit na mga taong dumadaan, hindi nila maaaring baliwalain ang eksenang iyon. Hindi inaasahan ni Jiang Wanjing na magsasalita siya ng ganoong mga salita. Umalis siya na galit. Sinabihan siya ng assistant na magpaliwanag kaagad. Pero wala siyang ginawa. Ang ginawa niyang ito ay ikinainis ni Yao Zhen. Sinabi na ni Ren Chenyu ng malinaw, isa ka lang dumadaan sa buhay niya. Kalimutan mo na siya. Pero mahal na mahal niya si Ren Chenyu. Paano niya makakalimutan? Nakita ni Yao Zhen na malungkot siya. Kaya niyaya siyang magsaya. Tinawag niya si Yan Lu at Pan Xiaoli. Sabay-sabay silang pumunta sa bar para makinig kay Yizi na kumakanta. Ang isang dahilan ay para gumaan ang pakiramdam ni Jiang Wanjing na hindi masaya. Ang isa pang dahilan ay para batiin si Yizi at ang kanyang banda. Pagkatapos ng maraming taon, muli silang nagsama-sama. Hindi inaasahan na dumating din si Ren Chenyu dito. Tahimik niya na tiningnan si Jiang Wanjing mula sa malayo. Hindi ba si Ren Chenyu iyon? Bakit siya narito? Nagtatapos ang konsyerto. Nag-iisa si Jiang Wanjing sa daan pa uwi. Sinusundan siya ni Ren Chenyu sa likod. Kusang loob siyang nag-alok na ihatid si Jiang Wanjing sa bahay. Pero galit si Jiang Wanjing kaya hindi niya tinanggap ang alok. Walang nagawa si Ren Chenyu. Bumaba na lang siya sa kotse at hinarangan si Jiang Wanjing na papaalis. Tinanong ni Jiang Wanjing kung bakit siya narito. Hindi siya sumagot ng direkta. Sabi niya, si Yizi ay isang taong may malasakit at tapat. Totoo na mas malasakit at mas tapat siya kaysa sa ibang tao. Sa katunayan, mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Jiang Wanjing kung bakit bigla siyang umalis ng walang paalam. Nararamdaman ni Ren Chenyu na hindi pa tamang oras para sabihin kay Jiang Wanjing, mahal talaga kita, pero mayroon akong sariling problema. Hindi maintindihan ni Jiang Wanjing. Bakit siya laging malayo at malapit? Minsan mainit, minsan malamig siya sa kanya. Ang kanyang ugali. Dahil dito, nagkamali si Jiang Wanjing na isipin na gusto niya si Zukin. Si Zukin ba? Hindi tulad ng iniisip mo. Gaano na kayo katagal na magkasama? Sa katunayan, ang katotohanan ay hindi tulad ng sa labas. Nalaman ni Ren Chenyu na malapit na ang kaarawan ni Zukin. Gusto niyang bigyan siya ng ilang araw na bakasyon. Pero sinabi ni Zukin na hindi niya kailangan ng bakasyon. Ano ang gusto mong iregalo ko sa iyo? Naalala ni Zukin na noong nabubuhay pa ang kanyang kuya, sinabi niya na bibilhan siya ng cake. Kaya tinanong ni Ren Chenyu kung ano ang gusto niya. Agad niyang sinabi na gusto niya ng magandang cake. Pero ganoon talaga ang nangyayari. Nang bumili sila ng cake, nakita sila ni Jiang Wanjing. Nagkamali siya sa kanilang relasyon. Hindi rin nagpaliwanag ng malinaw si Ren Chenyu sa kanya. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan ay ang tatay ni Jiang Wanjing, si Jiang Yuan. Gusto niya si Jiang Wanjing. Pero ang relasyon nilang dalawa ay nakatakdang maging magkaibigan lang. Nang magkita silang dalawa kinabukasan sa trabaho, nagbatian lang sila. Naging normal na magkaibigan. Samantala, si Lin Weiwei, ang kasosyo ni Ren Chenyu, ay laging sinusubaybayan ang relasyon nila ni Jiang Wanjing. Umaasa siyang makukuha na niya ang Jiutai Group para maging legal
legal team nila. Ayaw niyang maging magkasama sina Ren Tianyu at Jiang Wanjing dahil natatakot siya na baka sirain ni Jiang Wanjing ang malaking plano nila. Ang paggamit ng ganda ni Boss Lin para sabihin siya ay isang malaking problema, makatwiran ba iyon? Basta, hindi kita pinapayagan na magkagusto sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Ren Tianyu para makipagkita sa nanay ni Jiang Wanjing. Nag-apply siya para sa legal position sa kanilang kumpanya. Ang resulta ay hindi na kailangang isipin. Mahal siya ng nanay niya, pero dahil sa pag-alis niya ng walang paalam noong huling beses, tinanggihan siya nito. Kahit na kailangan ko talaga ng abogado, hindi na kailangang ikaw si Ren Tianyu. Dahil dito, hindi lang siya natanggap kundi napagalitan pa. Nang bumalik siya, hindi pa rin siya sumuko. Sinabihan niya ang assistant na hanapin ang lumang legal team ng Jiutai Group para malaman kung ano ang problema ng kanilang hotel ngayon. Pagkatapos noon, makakamit niya ang kanyang layunin. Kinabukasan, dala niya ang file na nahanap niya. Bumalik siya para makipagkita sa nanay ni Jiang Wanjing na si Masansan. Sa pagkakaalala ko, napakalinaw na ng sinabi ko noong huling beses. Pero hindi pinansin ni Ren Tianyu ang sinabi niya. Inilabas niya ang file na naimbestigahan nila. At eksaktong sinabi niya ang kasalukuyang panganib ng kanilang hotel. Sa kabila nito, hindi pa rin pumayag si Masansan. Gayunpaman, hindi na siya kasing matigas ng dati. Hindi maikakaila, marunong ka talagang manghikayat. Pagbalik niya, kinausap niya ang tatay ni Jiang Wanjing. Sa huli, sinunod niya ang payo ni Jiang Yuan. Pumayag siyang pag-isipan pa. Narinig din ni Jiang Wanjing mula kay Yao Zhen. Nag-resign ang legal team ng kanilang hotel. Nang marinig ni Jiang Wanjing ang balitang ito, agad siyang pumunta sa opisina para hanapin ang nanay niya. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Ren Tianyu sa opisina ng nanay niya. Ren Tianyu, magpatuloy lang kayong dalawa. Mauuna na ako. Hindi ka ba nailang na maging abogado ko? Mayroon pa ba tayong dapat ikahiya sa isa't isa? Mula noon, nangako ang dalawa na maging normal na magkaibigan. Hindi na umasa si Jiang Wanjing sa kanya. Pero sa kanyang puso, hindi pa rin niya siya makalimutan. Saktong-sakto, si Yan Lu rin ay nalungkot dahil sa pagkawala ng matagal na niyang kaibigan na si Zhu Fei na namatay para protektahan siya. Bukod pa rito, ang kanyang kapatid na babae na si Zhu Qin ay hindi pa rin siya napapatawad sa loob ng maraming taon. Pakiramdam niya na kung wala si Yan Lu, buhay pa sana ang kapatid niya. Sabay silang pumasok sa militar. Bakit? Bakit hindi bumalik ang kapatid ko? Sa oras na ito, ang tanging nasabi ni Yan Lu ay paumanhin. Pagkatapos ng trabaho, sabay silang pumunta sa restaurant para kumain. Pareho silang may problema, hindi nila namalayan na marami na silang nainom. Pag-uwi niya, hindi niya mabuksan ang pinto. Sa kabutihang palad, dumating si Ren Tianyu at dinala siya sa kama habang nalilito. Nang magbubuhos siya ng tubig para sa kanya, hindi sinasadyang narinig niya. Masarap din ang maging magkaibigan. Hindi bababa sa hindi sila magkaaway. Sa oras na ito, nalaman ni Ren Tianyu na mahal pala siya ni Jiang Wanjing. Pero pansamantala, wala siyang maibibigay kay Jiang Wanjing dahil may mas mahalaga siyang gagawin. Pero ngayon, si Wu Yijing, ang tiyuhin ni Lin Weiwei, ay nagdududa na kay Ren Tianyu. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa pagkabata ni Ren Tianyu. Kamusta ang iyong mga magulang? Nasa Milan ba silang lahat? Buhay, malusog. Sa kabutihang palad, inihanda na ni Ren Tianyu ang sitwasyon. Kaya hindi siya nagpakita ng anumang pagkakamali. Pero nagdududa pa rin si Wu Yijing sa pagkatao niya. Ipinakilala niya si Ren Tianyu kay Wang Da, ang taong nasa likod niya. Siya rin ang tatay ni Lin Weiwei. Para makilala niya si Ren Tianyu, dahil mas marami nang nakilala at nakitang tao si Wang Da kaysa sa kanya. Kapag nakilala niya lang si Ren Tianyu, malalaman niya ang impormasyon tungkol sa kanya. Ito rin ang resulta na gusto ni Ren Tianyu. Ang taong hinahanap niya ay unti-unting lumalabas dahil sa pagkawala ng kanyang ama noong taong iyon. Maliban kay Jiang Yuan, ang tatay ni Jiang Wanjing, si Wang Da, at Wu Yijing ay mayroon ding mga transaksyon sa negosyo sa kanyang tatay. Kaya inutusan niya ang kanyang assistant na si Zhu Qin na imbestigahan si Wang Da sa loob ng maraming taon. Sino ang mga nakasalamuha niya? Ang resulta ng investigasyon ay walang kinalaman ang lahat sa Jiutai Group. Sigurado ka ba sa lahat ng ito? Kung may kinalaman ito sa proyekto ng Jiutai, wala si Wang Da, baka mali ang direksyon na tinitingnan natin. Kung walang kinalaman ito sa Jiutai Group, mas maganda. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang iwasan pa si Jiang Wanjing. Sa katunayan, nang makita niya si Jiang Wanjing ang nagmamadaling lumabas pagkatapos ng trabaho sa gabi. Saan ka pupunta? Ihatid na kita. Hindi na kailangan, kaya ko na. Hindi ba ngayon ang araw na restricted ang plaka mo? Nang ipaalala niya, naalala ni Jiang Wanjing. Pero may mahalaga siyang pupuntahan ngayon. Kaya pumayag siyang ihatid siya ni Ren Tianyu. Walang nagsalita sa buong biyahe. Biglang umulan at pumasok ang tubig ulan sa bintana ng kotse at tumama sa kamay ni Ren Tianyu. Agad niyang isinara ang bintana at tiningnan ang patak ng tubig ulan sa kanyang kamay. Sa isip niya, hindi niya sinasadya na naisip ang eksena ng aksidente ng kanyang ama. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela at bumibilis ang kanyang paghinga. Sa oras na ito, napansin din ni Jiang Wanjing ang kakaiba sa kanya. Ayos ka lang. Nagmamaneho siya habang humihingal at sa huli, pinark niya ang kotse sa tabi ng kalsada. Kung hindi ka komportable, kaya ko namang mag-taxi mag-isa.
Hindi inaasahan ni Ren Tianyu na ikukwento niya sa kanya ang nangyari noon. Nangyari ang aksidente sa kanyang mga magulang at ang tubig mula sa fire hydrant ay parang ulan. Nakita niya silang umalis pero wala siyang magawa. Mula noong araw na iyon, sa tuwing umuulan ng ganoon, nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Hindi niya sinasadyang naaalala ang nangyari noong araw na iyon. Kung hindi niya pinilit na lumabas noong araw na iyon, hindi sana sila umalis. Naawa si Jiang Wanjing nang marinig ito. Sa mga araw na umuulan ng ganoon, pwede akong maging driver mo. At ang kanyang babaeng assistant, si Zukin, na may dalang payong at nag-iisa sa kalsada, habang umuulan ng malakas, tinitingnan niya ang swing sa gilid ng parke. Hindi maiwasang maalala ang magandang panahon na kasama si Ian Lu ilang taon na ang nakalipas. Pero dahil sa pagkawala ng kanyang kuya, hindi na sila makabalik sa dati. Hindi niya inaasahan na pagtingin niya, nakita niyang nakatayo si Ian Lu sa ilalim ng ulan at nakatingin sa kanya. Hindi niya inaasahan na lalabas si Ian Lu dito. Bakit ka pumunta dito ngayon? Hindi mo ba napansin na ang lugar na ito ay parang parke na madalas nating puntahan noon? Madalas ka bang pumunta dito? Pagkatapos ng pag-uusap nilang dalawa, mas gumanda ang ugali ni Zukin sa kanya. Bukod pa rito, nahuli na ang salarin na pumatay sa kanyang kuya, si Hu Fangkuan. Ngayon, umuwi na si Jiang Wanjing pagkatapos ng trabaho. Nang makita niya ang pag-ulan, bigla niyang naisip si Ren Tianyu. Nasa law office ka ba? Umuulan sa labas, gusto mo bang ihatid na kita? Naiinis ako kaya hihintayin kita. Saktong-sakto sa gusto ni Jiang Wanjing. Kaya nagmaneho siya para sunduin si Ren Tianyu pagkatapos ng trabaho. At si Ren Tianyu, mula nang malaman niya na ang pagkawala ng kanyang ama ay walang malaking kinalaman sa Jiutai Group, gusto niyang magsimulang muli kay Jiang Wanjing. Pero naghintay siya ng kalahating araw at hindi pa rin lumalabas si Jiang Wanjing. Walang sumasagot sa tawag niya kaya kinakabahan siya. Sa oras na ito, lumapit ang assistant niya at sinabi sa kanya, nakita ko lang sa balita sa internet na may aksidente sa kalsada sa Xinhai Road. Ingat ka ha. Agad siyang nag-online para maghanap ng balita. Hindi na siya mapakali. Tumakbo siya palabas na parang baliw. Hindi pinansin si Lin Weiwei. Hindi niya inalintana ang ulan at sobrang nag-aalala. Tumakbo siya papunta sa pinangyarihan. Nang makita niya ang eksena, hindi niya pinansin ang mga taong pumipigil sa kanya. Pumasok siya sa protektadong lugar at kinakabahang binuksan ang pinto ng kotse at nalaman na walang Jiang Wanjing sa loob. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang taong may takip sa malayo na numbalik ang kanyang isip at bumibilis ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang takip. Ang taong nasa ilalim ay hindi si Jiang Wanjing. Pero nasaan na si Jiang Wanjing? Hinahanap niya siya sa buong lugar. Ang resulta ay nakakadismaya para sa kanya, kaya sa huli ay tumayo siya sa ilalim ng ulan at buong lakas na tinawag si Jiang Wanjing. Nang lumingon siya at makita si Jiang Wanjing, hindi na niya mapigilan ang sarili niya, tumakbo siya palapit at mahigpit siyang niyakap dahil natatakot siya. Natatakot siyang baka iwan siya ni Jiang Wanjing tulad ng ginawa ng kanyang mga magulang noon. Pagkatapos, nakita ni Lin Weiwei ang eksenang ito at unti-unting lumitaw ang inggit sa kanyang puso. Pagbalik ni Ren Tianyu, pinunasan niya ang relo sa kanyang buhok dahil ito lang ang tanging bagay na iniwan ng kanyang ama sa kanya bago siya umalis. Hindi na niya matanggap na may iiwan pa sa kanya. Hindi siya pumayag na manatili lang, kaya nakipagkita siya kay Ren Tianyu para suyuin siya. Nainamin ang nararamdaman niya sa kanya, pero tinanggihan siya ni Ren Tianyu. Naniniwala si Ren Tianyu na ang kanilang relasyon sa kasalukuyan ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Maraming politiko at bilyonaryo ang gustong makipag-date sa akin at nag-aagawan silang lahat para sundan ako. Ngayon, nag-aalok na ako, pero naglakas loob ka pa ring tanggihan ako. Samantala, ang ginawa niyang ito ay ikinagalit ni Lin Weiwei at determinado siyang maging masama. Habang iniisip niya kung paano sila paghihiwalayin, walang kamalay-malay si Jiang Wanjing na nag-aalala sa kaso. Hindi niya alam na nagsimula ng gumawa ng hakbang si Lin Weiwei. Isang araw, pumunta siya sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Wu Yijing at hindi sinasadyang natagpuan ang isang album sa mesa. Natuklasan ang isang larawan na magkasama sa album. Isa sa mga tao doon ang pumukaw sa atensyon niya. Sino kaya itong taong ito? Isang taong sumali sa isang proyekto mahigit 10 taon na ang nakalipas. Napansin ni Lin Weiwei ang relo na suot niya, nakapareho ng kay Ren Tianyu. Nang biglang bumalik si Ren Tianyu pagkatapos niyang mawala ng mahigit 1 taon, binigyan siya ni Lin Weiwei ng relo. Nang makita niya na mura ang relo na suot niya, binigyan niya siya ng bago, pero tinanggihan siya ni Ren Tianyu. Ang relo niya ay isang antike, na hindi mahahanap sa high-end na auction house o antique shop. Noong panahong iyon, nadismaya siya, at ngayon, naisip niya ulit ang relo sa kamay ni Ren Tianyu ay eksaktong kapareho ng suot ng taong ito, at ang taong may kinalaman sa aksidente ng ama ni Ren Tianyu ay isa-isang lumabas. Hindi niya hahayaan na mawala ang posibilidad na ito. Kaya hindi niya palalampasin ang fashion show na inorganisa ni Yao Zhen. Dahil ang mga dumalo sa fashion show na ito ay mga malalaking tao, at napakagandang pagkakataon ito para makahanap ng mga pahiwati. At dahil matalik na kaibigan ni Yao Zhen si Jiang Wanjing, syempre, hindi maaaring mawala siya sa fashion show na ito. Nakita agad ni Lin Weiwei si Jiang Wanjing na nakaupo sa malayo, kaya hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito.
Pagkatapos ng seremonya, pumunta siya para makipagkita kay Jiang Wanjing at agad na nagsalita ng hindi maganda. Na nagtataka siya kung bakit abala ang taga-usig para magkaroon ng oras na umupo at manood ng fashion show. Hindi niya inaasahan na hindi magpapatalo si Jiang Wanjing at agad siyang sinagot na nagpapahiwatig na may ginagawa siyang masama at lalo itong nagpagalit kay Lin Weiwei. Nang kinuha niya ang alak na dinala ng waiter, sinadya niyang banggain ang 2 baso ng alak. Agad na umiwas si Jiang Wanjing at muntik na siyang mahulog sa fountain. Sa kabutihang palad, may humila sa kanya sa tamang oras, pero nahulog sa tubig ang relo sa kamay niya. Tianyu, ang relo mo, agad na inabot ni Ren Tianyu ang kanyang kamay para kunin ang relo sa tubig. Anong nangyari? Huwag mong galawin, tingnan ko. Nang hindi niya namalayan, nahulog sa sahig ang relo. Dahil dito, nadismaya ang nanay ni Jiang Wanjing at agad na umalis sa bahay si Jiang Wanjing para hanapin si Ren Tianyu. Hindi niya inaasahan na pagdating niya, nakita niya si Ren Tianyu na nag-aayos ng kanyang relo. Nalaman niya na nasira ang relo dahil sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ginagawa niya ang lahat para sa kanya. Agad siyang umiyak at sinabi na aayusin niya ito para sa kanya. Tumango lang si Ren Tianyu pero pagkatapos umalis ni Jiang Wanjing, nahulog sa sahig ang relo. Tumakbo si Ren Tianyu at kinuha ang relo. Ang tanging bagay na naiwan ng kanyang ama sa kanya. Tumakbo siya palabas para hanapin si Jiang Wanjing. Pero huli na, umalis na si Jiang Wanjing. Bumalik si Ren Tianyu sa bahay at naisip na lang niya kung bakit siya ganoon kay Jiang Wanjing. Hindi niya dapat pinag-iisipan na maging kaaway si Jiang Wanjing dahil lang sa kanyang ama. Nang malaman ni Ren Tianyu na maaari niyang ayusin ang relo, nagpapasalamat siya kay Jiang Wanjing. Pero may kailangan siyang gawin kaya hindi siya makapaghintay doon. Anong silid, 888, nakita niya si Wu Yijing na nananakit ng tao. Walang salita siyang hinila siya palayo at mabilis na pumasok sa katabing silid. Hindi pa nakakaintindi si Wu Yijing kung ano ang nangyayari nang biglang dumating ang pulis at hinuli si Yang Zi. Sa ganitong paraan, nakatakas si Wu Yijing sa sitwasyon. Sa katunayan, lahat ay plinano ni Ren Tianyu. Ang isang dahilan ay para makuha ang tiwala ni Wu Yijing at ang isa pa ay para tulungan ang pulis na hulihin ang isang tao. Isang putok, 2 ibon at ang grupo ni Jiang Wanjing ay natulungan na mahuli si Yang Zi. Maagang natapos ang kaso at lahat ay masaya. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Jiang Wanjing si Ren Tianyu na bumisita sa kanya. Lumabas na gusto niya siyang sunduin mula sa trabaho at yayain sa hapunan. Humihingi siya ng paumanhin para sa insidente tungkol sa relo. Hindi niya kailangan ng hapunan, kulang ito sa sinseridad. Paano ang isang date kung gayon? Hindi na naghintay si Ren Tianyu sa pagsang-ayon ni Jiang Wanjing at hinila siya kaagad. Mabilis na pumunta ang dalawa sa beach at nagbisikleta ng magkasama. Ito ay tulad ng isang romantikong date para sa isang mag-asawa. Ito ang kanilang unang opisyal na date. Pareho silang nasasabik at hindi maitago ang kanilang tuwa. Masaya rin si Jiang Wanjing at si Yu Kai-en pagkatapos ng insidente kay Yi. Hindi na umiiwas si In Shai sa kanyang pag-ibig. Alam niyang kaarawan ni Yu Kai-en ngayon, kaya siya mismo ang nagluto ng birthday noodles para sa kanya na ikinagulat ni Yu Kai-en sa pagiging espesyal. Matagal na siyang may lihim na pag-ibig kay Yin Shai at sa wakas ay sumagot na rin ito. Ito ang pinakamasarap na noodles na natikman niya. Samantala, pagkatapos ng date nila ni Ren Tianyu, hinila ni Jiang Wanjing si Yao Zhen sa malaking shopping mall. Hiningan niya ng tulong si Yao Zhen na pumili ng birthday gift para kay Ren Tianyu at talagang tumulong si Yao Zhen sa pagpili ng kalahating araw. Pumili siya ng ibang gamit panlalaki, ngunit walang nagustuhan si Jiang Wanjing. Sabihin mo sa akin, anong stage na kayo ngayon? Magko-confess na ako sa kanya. Magko-confess. Narinig ni Yao Zhen at naramdaman na mas madali iyon. Pagkatapos, umuwi silang dalawa ng walang dala at nagsimulang mag-drawing si Yao Zhen. Lahat ng mga alaala mula nang magkita sina Jiang Wanjing at Ren Tianyu hanggang ngayon ay iginuhit niya sa papel. Ang bawat eksena ay walang katapusan. Sa huli, pinalamusyan pa ni Jiang Wanjing ang bahay. Naghihintay na umuwi si Ren Tianyu mula sa trabaho. Samantala, pinag-uusapan pa rin ni Ren Tianyu at Zukin ang isang memory card na natagpuan sa likod ng relo ng kanyang ama. Gusto niyang malaman ang nilalaman nito, ngunit ang card ay napakatagal na at hindi na siya makahanap ng tuol para kunin ito. Naalala niya bago mamatay ang kanyang ama. Ibinigay sa kanya ang relo gamit ang kanyang buong lakas. Siguradong may mahalaga doon, kaya sinabi niya kay Zukin na kahit anong paraan, kailangan niyang malaman ang nilalaman nito. Samantala, bumalik sa katinuan si Wu Yijing. Kung mas iniisip niya ito, mas lalo siyang nagtataka. Paanong nagkataon? Bago dumating ang pulis, lumitaw na si Ren Tianyu. Nagdududa ka ba na siya ang nag-report sa pulis? Kung gayon, masyadong nagkataon. Kung gusto kanyang saktan, maaari niya na lang i-report ka sa pulis. Bakit ka pa niya pipigilan? Mabuti na lang at naniniwala si Lin Weiwei kay Ren Tianyu. Kaya nawala ang pagdududa ni Wu Yijing. Pagkaalis niya sa bahay mo, agad niyang tinawagan si Ren Tianyu. Hiningan niya ito ng meeting. Una, humihingi ako ng paumanhin sa pagtapon ng inumin sa fashion show noon. Ngunit hindi ito kayang baliwalain ni Ren Tianyu na nagpagalit kay Lin Weiwei. Gusto niyang malaman kung ano ang halaga niya kay Ren Tianyu. Kaya nagtanong siya ng isang napakaklasikong tanong. Kung kaming dalawa ni Jiang Wanjing ay nalunod, sino ang ililigtas mo, siya o ako? Siyempre, siya ang ililigtas ko muna. Kailangan pa ba itong tanungin? Lubusang lumamig ang puso ni Lin
Lin Weiwei, ngunit hindi siya sumuko at gusto niyang ipaglaban ang kanyang pagkakataon. Tayong dalawa lang ang pinakabagay. Pareho tayong uri ng tao. Mahal kita. Hindi ka bagay sa ibang tao. Hindi ko kailanman inisip si Jiang Wenjing dahil alam kong tayong dalawa lang ang magkasama. Ngunit tinabig ni Ren Chenyu ang kanyang kamay. Kung patuloy ka pa rin, ang ating kooperasyon ay magtatapos na rito. Aalis ka na ba? Pinipilit mo ako. Sabi ni Lin Weiwei na nagdududa na ang kapatid ko sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang nabunyag. Salamat kaibigan. Dahil lang sa kaibigan na salita na ito, nawalan na ng katinuan si Lin Weiwei. Kasabay nito, mawawala rin si Jiang Wenjing kay Ren Chenyu. Kahapon, pinalamu siya ni Jiang Wenjing ang bahay at gusto niyang bigyan si Ren Chenyu ng isang di malilimutang kaarawan. Ngunit hindi niya inaasahan na si Lin Weiwei ang dumating, dala ang isang cake upang magdiwang kasama si Ren Chenyu. Sinabi pa niya na nagkasundo silang magdiwang ng magkasama. Sa una, hindi naniwala si Jiang Wenjing sa sinabi niya. Ngunit ang babaeng ito ay puno ng inggit mula nang tanggihan siya ni Ren Chenyu sa pag-amin ng pag-ibig. Hindi niya inasahan na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para kay Ren Chenyu, si Jiang Wenjing pa rin ang mahal nito. Kaya, pagbalik niya, nagplano siya. Sa anumang paraan, dapat silang maghiwalay. Makalipas ang 2 araw, nang pumasok siya sa trabaho, may nakita siyang cake sa reception desk. Nalaman niyang ipinadala ito ng isang brand para kay Ren Chenyu. Doon niya nalaman na kaarawan pala niya ngayon. Kaya nagpumilit siyang pumunta. Nang makita si Jiang Wenjing sa bahay, lalo siyang namuhi. Kaya, ibinalik niya ang usapan tungkol sa thank you party ng Jiu Tai Group. Sinadya raw siyang lapitan ni Ren Chenyu. Ano bang relasyon ninyo ni Ren Chenyu? Lahat ay sinabi ko na. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sinasabi rin niya na ang pag-alis ni Ren Chenyu sa loob ng 1 taon ay para tulungan ang pinsan niyang si Wu Yijing. Ngayon ay naniniwala na si Jiang Wenjing. Dahil hanggang ngayon, hindi pa niya narinig ang sagot ni Ren Chenyu. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Simula pa lang, ginagamit na siya ni Ren Chenyu. Samantala, nakatanggap si Ren Chenyu ng tawag mula kay Zukin. Maaari nang basahin ang nilalaman ng memory card. Sa memory card, nalaman nilang ang proyektong pagsasanib at pagkuha noon ay isang komersyal na panloloko lamang. May kinalaman ba ito kay Jiang Yuan? Walang kinalaman si Jiang Yuan dito. Hindi siya nagsinungaling. Sigurado ka bang walang kinalaman si Jiang Yuan dito? Tuwang-tuwa si Ren Chenyu. Napakaganda ng resulta nito. Ayaw na niyang makinig pa sa sinasabi ni Zukin. Gusto niyang makita si Jiang Wenjing, gayon din papunta siya para makita si Jiang Wenjing. Wenjing, hintayin mo ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ayaw kong maging ordinaryong kaibigan mo. Pagka-uwi niya, nakita niya ang mga lobo na nakasabit sa buong bahay at isang string ng mga ilaw na nagpuno sa buong bahay ng init at romansa. Bumalik siya at nakita ang mga drawing sa mesa na naglalarawan sa magagandang sandali nilang dalawa. Hindi na kailangang sabihin kung gaano siya kasaya. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Jiang Wenjing. Nasaan ka na? Ikaw ba ang nag-decorate ng buong bahay? Hindi niya alam na nalaman na ni Jiang Wenjing ang totoo. Hindi sumasagot si Jiang Wenjing. Kumatok siya sa pinto nito, tinawag siya ng ilang beses, ngunit walang sumasagot. Tinawagan din niya, ngunit walang sumasagot. Napagtanto ni Ren Chenyu na may nangyaring masama. Samantala, umalis si Lin Weiwei sa bahay ni Ren Chenyu. Kung hindi ko siya makukuha, walang sinuman ang makakakuha sa kanya. Ganyan katakot ang selos ng isang babae. Nang matapos ang auction kinabukasan, agad siyang pumunta para kausapin siya. Ang presyo na ibinigay ni Wang ay 0 milyon lang ang mas mataas kaysa sa Jiu Tai Group. Paano mo nalaman ang pinakamababang presyo? Nalaman ni Ren Chenyu na nang tanggihan niya si Lin Weiwei noong araw na iyon, sa galit niya ay itinabig niya ang mga dokumento sa mesa. Nagkataon lang na natuklasan niya ang bid price ng Jiu Tai Group. Ngunit ngayon ay walang ebidensya si Ren Chenyu at wala siyang magagawa sa kanya. May panahon ka pang makipag-usap sa akin tungkol sa mga bagay na ito. Hindi ka ba hinahanap ni Jiang Wenjing? Anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Nang dinala ko lang ang cake sa iyo kahapon, nakita ko siya. Sinabi ko lang sa kanya ang isang maliit na bahagi ng katotohanan. Sa puntong ito, tinawagan na siya ni Jiang Wenjing. Nang matanggap ni Ren Chenyu ang tawag, agad siyang pumunta. Nagmadali siyang ipaliwanag kay Jiang Wenjing. Hindi ganyan ang iniisip mo. Ngayon, wala nang pakialam si Jiang Wenjing sa sinabi ni Lin Weiwei. Gusto lang niyang tanungin si Ren Chenyu ng 2 tanong. Noong una tayong nagkita sa thank you party ng Jiu Tai Group, sinadya mo ba akong lapitan? Patuloy na nagtanong si Jiang Wenjing. Pagkatapos ay nagrenta ako ng bahay na katapat lang ng bahay mo. Sinadya mo ba ring ayusin iyon? Sa una, hindi masyadong naniwala si Jiang Wenjing sa sinabi ni Lin Weiwei. Ngunit nang marinig niya mismo ang pag-amin ni Ren Chenyu, napagtanto niya na ginagamit lang siya ni Ren Chenyu sa lahat ng oras. Inamin niya na may mga bagay na niloko niya sa akin. Ngunit Jiang Wenjing, sinsero ako sa iyo. Siyempre, sinsero ka sa paggamit sa akin. Puno ng galit ang puso ni Jiang Wenjing ngayon. Ano man ang sabihin mo, hindi na siya naniniwala sa iyo. Ang mga makatuwirang paliwanag sa tamang oras. Para lang maging masaya ako, malalim na nasaktan ni Ren Chenyu si Jiang Wenjing. Paano niya pa siya bibigyan ng oras? Ngayon, tinawagan niya si Ren Chenyu upang linawin ang kanilang relasyon. Ito na ang katapusan. Ngunit ayaw sumuko ni Ren Chenyu. Napakahirap para sa kanya na mapursu si Jiang Wenjing. Ngunit hindi siya binigyan ni Jiang Wenjing
Wenjing ng pagkakataong magpaliwanag. Kumatok siya sa pinto ng matagal. Sa huli, hindi pa rin siya nakatanggap ng sagot mula kay Jiang Wenjing. Ang pinakamasaya ay ang grupo ni Lin Weiwei. Hindi lang sila nanalo sa lupain ng Jiu Tai Group. Higit sa lahat, sina Ren Qianyu at Jiang Wenjing ay hindi na magkasama dahil sa paninira niya. Si Jiang Wenjing ay nalulungkot at ayaw nang manatili sa bahay na iyon. Lumipat na lang siya sa bahay ni Yao Zhen. Hindi ito alam ni Ren Qianyu. Pagkatapos ng trabaho, gusto niyang makipag-usap kay Jiang Wenjing upang linawin ang lahat. Ngunit natuklasan niyang hindi nakakandado ang pinto. Pagpasok niya, nakita niyang walang tao sa bahay. Ang tanging natira ay ang wall decoration. Dahan-dahang lumapit si Ren Qianyu. Kinuha niya ang wall decoration. Ang matatamis na sandali noon ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit ang lahat ay naging nakaraan na. Nawala ang babaeng gusto niya. Pinatay rin ni Jiang Wenjing ang kanyang telepono. Sa kawalan ng pag-asa, tinawagan na lang niya si Yao Zhen. Kinuha ni Yao Zhen ang telepono at ipinakita kay Jiang Wenjing. Ngunit wala siyang reaksyon. Hello, sino ito? Nakipag-ugnayan ba sa iyo si Wenjing kamakailan? Ano ang kinalaman mo doon? Niloko mo si Jiang Wenjing. Nagkataon naman na si Yao Zhen ay naghahanap ng mapaglulutuan ng galit. Ngunit si Lin Weiwei ay hindi walang ginagawa. Samantala, wala si Ren Qianyu sa opisina. Pumasok siya. Kinuha ang kanyang relo. Qianyu, dumating ka na pala. Akala ko ayaw mo na akong makita. Ayaw siyang pansinin ni Ren Qianyu. Agad niyang kinuha ang kanyang relo. Lumapit si Lin Weiwei kay Ren Qianyu. Gusto niyang samantalahin ang paghihiwalay nila para makisingit. Muli siyang umamin ng pag-ibig kay Ren Qianyu. Alam mo ang nararamdaman ko para sa iyo. Ang nararamdaman mo para sa akin. Wala. Kung hindi mo pa rin naiintindihan ang relasyon natin, huwag ka nang makialam sa buhay ko. Masyadong mataas ang tingin ni Lin Weiwei sa sarili niya. Akala niya, kapag wala na si Jiang Wenjing, papansinin siya ni Ren Qianyu. Hindi niya inaasahan na mapapahiya lang siya. Muli siyang tinanggihan ni Ren Qianyu. Nasaktan siya at pumunta kay Wu Yijing para magsumbong. Marami na akong ginawa para sa kanya. Bakit si Jiang Wenjing lang ang laman ng puso niya? Pinayuhan siya ni Wu Yijing na walang kinalaman ang sakripisyo. Hayaang maghintay kung sino ang makakapag-antay hanggang sa huli. Muling binuksan ni Lin Weiwei ang album. Ano ang pangalan ng taong ito? Siya ay si Yang Donghua. Yang Donghua. Tama. Apelyido Yang. Apelyido Yang. Ngunit napansin ni Wu Yijing ang kanyang kilos. Pagkaalis ni Lin Weiwei, binuksan din niya ang album. Nakita rin niya ang relo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay niyaya niya si Ren Qianyu na maglaro ng basketball. At tinanong si Ren Qianyu, naaalala ko, dati ay mayroon kang ugali na magsuot ng relo. Bakit hindi ka nakasuot ngayon? Naglalaro ako ng sports. Baka masira. Nang makita na walang reaksyon si Ren Qianyu, hindi rin siya makakita ng anumang kakaiba. Kaya binanggit niya muli ang tungkol sa merger at acquisition project 20 taon na ang nakakaraan. Narinig ko na ang kumpanyang iyon ay nakasira sa isang auditor. Sinasabi na ito ay aksidente. Sinusubukan niyang alamin ang reaksyon ni Ren Qianyu. Alam ni Ren Qianyu na ang namatay na auditor ay ang kanyang ama. Ngunit hindi pa rin siya nagbago. Sabi niya, karapat-dapat lang iyon. Kahit na sinabi iyon ni Ren Qianyu, nagdududa pa rin si Wu Yijing sa kanya. Sa gabi, sinabi niya ang kwento kay Wang Da kung nagdududa na siya na may problema si Ren Qianyu. Subaybayan siya. Huwag magpapalampas ng kahit ano. Sa puntong ito, hindi na sila naniniwala kay Ren Qianyu. Hindi rin bobo si Ren Qianyu. Alam niyang nagdududa na sila sa kanya. Pinayuhan siya ni Zukin na umalis na lang. Naniniwala si Ren Qianyu na hindi pa ito ang oras para umalis. Kung hindi pa sila kumikilos, ibig sabihin ay hindi pa sila sigurado. Ngunit ang landas sa hinaharap ay magiging mas mahirap. Ang hula niya ay tama. Pag-uwi niya sa gabi pagkatapos ng trabaho, nakita niya ang bahay na magulo. Nilamutak ito ng kung sino, kahit ang kanyang computer ay ginalaw. Noon lang niya naintindihan ang seryosong problema. Agad siyang tumawag sa pulis. Humiling siyang mangalap ng ebidensya ang pulisya. Pagkaalis ng pulis, agad siyang tumawag kay Zukin. Sinabi niya sa kanya na ang bahay ay ginalaw. Sigurado siyang sina Wu Yijing at Wang Da ang may gawa. Mabuti na lang at naibigay na niya kay Zukin ang mga piraso ng ebidensya na nahanap niya noon. Kahit na wala silang nakitang anuman, ngunit naniniwala si Wang Da na kung hindi nila ito mahanap, mas may problema. Ngunit ayaw din nilang manatiling walang ginagawa. Agad nilang nahanap ang impormasyon ni Ren Qianyu. Sinabi sa kanya ng taong bumalik mula sa Milan. Ang tanging nakitang record ay ang pag-aaral ni Ren Qianyu sa high school. Walang record ng kanyang pag-aaral sa elementarya sa Milan. Siya at si Yang Dongmi ay walang direktang relasyon bilang ina at anak. Labis na nagalit si Wang Da, ang anak ni Yang Donghua ay bumalik sa bansa ng lantaran. Nagtago siya sa amin ng higit sa 2 taon. Ngunit wala tayong nalalaman. Nalaman na nila ang lahat. Nagpasya na rin silang alisin si Ren Qianyu. Agad silang nagpadala ng package kay Masansan. Binuksan ito ni Masansan. Puro litrato ni Ren Qianyu, kasama ang grupo ni Wang Da. Galit na dala-dala ni Masansan ang mga litrato at hinanap si Ren Qianyu. Inihagis niya ang mga litrato sa kanyang mesa. Kaya pala, isa palang espiya ang nakuha ko. Sinabi ni Ren Qianyu na wala siyang ginawang mali sa kumpanya. Ako ay isang profesional na abogado. Hindi ako maaaring makipagtulungan lamang sa iyong kumpanya. At saka, wala namang napatunayan ang mga litratong ito. Sigurado akong may gustong sirain ang relasyon natin. Ngunit hindi na siya pinaniwalaan
binalaan ni Masansan. Gusto pa niyang tapusin ang kontrata kay Ren Chenyu. Pagkaalis niya, binalaan pa siya. Huwag mo nang lalapitan si Jiang Wenjing. Samantala, nasa prosecution office si Jiang Wenjing. Tumanggap siya ng tawag mula sa pulis na si Zhang. Nilimas ang bahay ni Ren Chenyu. Hindi ba kayo magkapit-bahay? Gusto lang kitang paalalahanan. Maging maingat ka kapag lumalabas ka. Sa gabi, tinawagan niya si Ren Chenyu. Sa totoo lang, may pakialam pa rin siya sa kanya. Nang lumabas si Ren Chenyu mula sa banyo, ibinaba na niya ang tawag. Nang makita ito ni Ren Chenyu, agad siyang tumawag pabalik. Tinawag naman si Jiang Wenjing ni Yao Zhen para kumain ng prutas. Ang dalawang dapat na magkausap ay nagkahiwalay muli. Kinabukasan, hinanap ni Ren Chenyu si Lin Weiwei. May nagpadala ng mga litratong ito kay Masansan. Sinasabi na nag-leak ako ng bid price kay Wang Da paano ito nangyari. Nang ipakita ni Ren Chenyu ang mga litrato kay Lin Weiwei, nagkunwari si Lin Weiwei na wala siyang alam. Alam ni Ren Chenyu kung ano ang kanyang haharapin. Napakalaking krimen ang paglalantad ng mga trade secret. Sa hinaharap, mahirap na siyang mabigyan ng kaso. Napilitan si Lin Weiwei na sabihin ang totoo. Ginawa ko lang iyon dahil ayaw kong ibaling ni Wang Da ang galit niya sa iyo. Hindi ko inaasahan na magdudulot ito ng malaking problema sa iyo. Huwag kang mag-alala, siguradong gagawa ako ng paraan para malutas ito. Pagkatapos ay galit siyang pumunta sa kanyang ama na si Wang Da sinisisi niya ito dahil hindi dapat nito sinisi si Ren Chenyu sa paglalantad ng bid price. Ngunit hindi ito inamin ni Wang Da, wala kang ebidensya. Paano mo ako susumbatan? At saka, marami na rin siyang naging kaaway bilang abogado sa loob ng maraming taon. Kahit paano, babae pa rin si Lin Weiwei. Dahil lang sa ilang salita mula sa kanyang ama at pinsan, naniwala na siya. Siguradong hindi sila ang may gawa, di ba? Anong gusto mo pang gawin? Nakita ni Wang Da kung gaano ka-interesado si Lin Weiwei kay Ren Chenyu. Kaya nag-iisip siya kung paano haharapin si Ren Chenyu. Kaya naman, sinimulan niyang lapitan si Zukin. Gusto niyang tulungan siya nito. Gagamitin ni Boss Wang. Ang taong bumabaligtad sa kanyang amo, ganoon ba? Hindi ito pagbabaligtad sa amo. Ito ay pagsunod sa takbo ng panahon. Dahil lang sa ilang salita, napaisip na si Zukin. Ngunit matagal na rin niyang kasama si Ren Chenyu. Kailangan pa niyang mag-isip ng mabuti. Sumailalim si Ren Chenyu sa investigasyon ng Bar Association. Mabilis na kumalat ang balita. Sunod-sunod na nagkansela ang kanyang mga kliyente. Isa itong sitwasyon na may masaya at malungkot. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili ni Yao Zhen kay Pan Xiaoli, sa wakas ay pumayag na siyang maging boyfriend niya. Dinala pa niya ito para ipakilala sa kanyang mga magulang. Hindi inaasahan na mayroon ding diskarte si Pan Xiaoli. Sa unang pagkikita nila ng kanyang biyenan, kung minsan ay binababad niya ang kanyang paa. Minsan naman ay minamasahe siya. Sinuwi niya ang kanyang biyenan at nahimatay. Kinilala niya ang manugang na ito. Mas mabait pa sa kanya kaysa kay Yao Zhen. Kaya naman, sinamantala ni Yao Zhen ang pagkakataon na humiling ng pagtatatag ng isang charity fund. Magbibigay ng pera ang kanyang ama para pamahalaan niya. Ngunit tinanggihan siya nito. Agad na sumenya si Yao Zhen kay Pan Xiaoli. Sinabi ni Pan Xiaoli na ito ay talagang makabuluhang bagay. Sinabi ni Xiao Pan na mabuti iyon. Kung gayon, ito ay tiyak na isang makabuluhang bagay. Desidido na iyan. Hindi niya inaasahan na agad itong sasang-ayunan ng kanyang ama. Masaya rin si In Shai na tulad niya. Nag-isip siya ng mabuti. Nagpasya siyang mag-propose kay Yu Kai-en. Pumunta siya sa opisina ni Yu Kai-en. Walang sinabi, agad niyang inilabas ang singsing. Inilagay ito sa mesa ni Yu Kai-en. Hindi niya nahinintay na maintindihan ni Yu Kai-en kung ano ang nangyayari. Dumating ang grupo ni Jiang Wenjing para makibalita. Pakakasalan mo ba ako? Hindi agad sumagot si Yu Kai-en. Tumingin muna siya kay Jiang Wenjing. Pagkatapos ay tumango at sumang-ayon. At ganoon lang, tumayo si In Shai sa harap ng lahat. Sinuot niya ang singsing kay Yu Kai-en. Halikan sa bahay. Matagal nang naghihintay si Yu Kai-en sa kanya. Sa wakas, magkasama na sila. Masayang-masaya si Jiang Wenjing. Umalis siya para kumain sa bahay. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ina. Ibinunyag ni Ren Chenyu ang bid ng kanilang grupo, kay Wang Da nagalit si Jiang Wenjing. Lalo itong nagpatunay na. Nilapitan niya si Jiang Wenjing para makapasok sa Jutai Group. Sinabi ni Jiang Wenjing ang mga bagay na ito sa kanyang ina. Nang marinig ito ng kanyang ina, lalo siyang nagalit. Mayroon ba kaming anumang alitan sa kanya? Bakit niya ginawa iyon? Hindi rin makapaniwala ang kanyang ama. Hindi inaasahan na si Ren Chenyu ay ganoon, handang gawin ang lahat para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi nila alam na sa panahong ito, nahihirapan na si Ren Chenyu na protektahan ang kanyang sarili. Gusto ni Wang Da na lumayo si Lin Weiwei kay Ren Chenyu. Ayaw pumayag ni Lin Weiwei. Sa huli, sinabi ni Wang Da na hindi na niya ito papatayin. Ngunit kailangan niyang umalis sa merger at acquisition project ng Sony. Nagbigay ito ng dagdag na oras kay Ren Chenyu. Maaari niyang imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama noon. Agad niyang nahanap ang project accountant 20 taon na ang nakakaraan na si Li Wan. Nais niyang tulungan siya nito sa pag-imbestiga sa katotohanan noon. Nang makita niya ang relo ni Ren Chenyu, natiyak niya na siya ang anak niyang Donghua at agad na pumayag na tulungan siya. Ngunit hindi alam ni Ren Chenyu na
Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ni Wang Da. Gusto niyang si Wu Yijing mismo ang kumilos. Maghanap ng pagkakataon para gawin ito. Kailangan mo itong gawin mismo. Sa iyo lang ako nagtitiwala. Kahit na ayaw ni Wu Yijing, hindi siya nangangahas na suwayin ang utos ni Wang Da kaya kinabukasan. Handa na si Ren Chenyu na makipagkita kay Li Wan. Nang kukunin na niya ang ebidensya mula sa kamay nito, ang resulta ay lampas sa kanyang inaasahan. Kitang-kita niya si Li Wan na nabangga ng isang itim na kotse. Sa sandaling ito, nabigla siya. Bakit ganoon ang timing? Pagkikita pa lang sana nila ni Li Wan, nangyari na ang insidente. Tiyak na si Wang Da ang may gawa. Pagbalik niya, hindi siya makapag-isip ng maayos. Kitang-kita niya si Li Wan na namatay sa harap niya. Wala siyang magawa. Siguradong susunod na hahanapin siya ni Wang Da sa pagkatao ni Wang Da. Hindi siya nito patatawarin. Kaya, tingnan natin, sino ang unang makakaalis? Naniniwala si Ren Chenyu na kahit saan siya magtago, mahahanap pa rin siya ni Wang Da. At saka, paano ka kung aalis ako? Sinabi ni Zukin sa kanya na huwag masyadong mag-isip. Hintayin natin na lumipas ang bagyo. Pagkatapos ay mag-iisip tayo ng susunod na hakbang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, gusto niyang mag-book ng tiket para kay Ren Chenyu. Ngunit itinapon ni Ren Chenyu sa sahig ang telepono. Huwag mo na akong pilitin. Nakita ko ang kanyang kamatayan sa harap ko. Kung patuloy mo pa akong pipilitin, mas maraming tao ang mamamatay. Wala akong pakialam sa ibang tao. Ayaw ko lang na mag-isip ka ng masama. Gusto ko lang na mabuhay ka ng maayos. Hindi na mahalaga ang buhay mo. Napakahalaga. Ngunit naniniwala si Ren Chenyu na ang ginawa ni Zukin ay dahil sa takot sa kamatayan. Kung natatakot ka, umalis ka. Kung gayon, magpakamatay ka na lang ng walang kabuluhan. Nag-away silang dalawa. Umalis si Zukin. Walang inaasahan na hahanapin niya si Wang Da. Umiiyak siya sa harap nito. Sinabi niyang masama ang pakikitungo ni Ren Chenyu sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang pumunta para makita si Ren Chenyu. Pagkaalis niya kagabi, naramdaman ni Ren Chenyu na nagkasala siya. Bumili pa siya ng bagong telepono para humingi ng tawad sa kanya. Ngunit hindi ito tinanggap ni Zukin. Sa halip, nagsumite siya ng resignation letter kay Ren Chenyu. Ang dahilan ay ayaw niyang makasama siyang mamuhay sa panganib. Ayaw na niyang matakot. Kailangan mo bang pumili sa oras na ito? Hindi na talaga niya gustong malagay sa panganib. Naunawaan ni Ren Chenyu ang kanyang sitwasyon. Bagaman siya ang tagapagligtas ni Zukin, matagal na siyang sinundan ni Zukin. Marami na siyang nagawa para sa kanya. Sa huli, pumayag siyang umalis si Zukin. Pagkatapos umalis kay Ren Chenyu, hindi agad hinanap ni Zukin si Wang Da. Sa halip, hinanap niya si Yanlu. Nagpunta sila sa parke na madalas nilang puntahan noon. Nagkaroon sila ng magandang araw kasama si Yanlu. Nang maghiwalay sila sa gabi, mahigpit pa siyang yumakap kay Yanlu. Sinabi niya na dapat nitong alagaan ang sarili sa hinaharap. Paalam muna, aalis na ako. Pagkatapos maghiwalay kay Yanlu, hindi siya umuwi. Sa halip, hinanap niya si Wang Da. Ibinigay niya kay Wang Da ang mga bagay na ipinagkatiwala ni Ren Chenyu sa kanya. Tuwang-tuwa si Wang Da, agad niyang niyakap si Zukin. Binigyan niya siya ng regalo. Binuksan ni Zukin at nakita na ito ay susi ng kotse. Nagustuhan mo ba? Ituring mo na lang itong saksi para sa simula ng ating relasyon. Pagkatapos, si Wang Da mismo ang naghatid kay Zukin pauwi. Nang maghiwalay sila, nagyakapan pa sila. Nakita ni Yanlu na naghihintay kay Zukin sa labas ng bahay ang eksenang ito. Nang makita si Zukin, tinanong niya kung saan ito nagpunta. Sinabi ni Zukin na kumain siya kasama ang isang kaibigan. Nakita ko na galit si Yanlu. Ayos lang sa akin na humanap ka ng boyfriend. Pero hindi ka dapat maghanap ng ganyang katanda. Hindi niya pinayagan si Zukin na magpakasaya sa ganoong paraan. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi siya pinakinggan ni Zukin. Determinadong tahakin ni Zukin ang landas na ito. Nang makita ni Yanlu na hindi niya ito mapapayuhan, umalis na lang siya na nadidismaya. Kinabukasan sa trabaho, nakita ni Jiang Wenjing na malungkot siya. Tinanong niya kung anong nangyari. Hindi niya maintindihan bakit ang isang taong mabait at simple ay biglang naging sakim. Sinuri ni Jiang Wenjing na alinman sa simula pa lang ay tuso na ang taong iyon o kaya ay may sariling problema. Matapos ang pagsusuri ni Jiang Wenjing, kumbinsido siya na si Zukin ay ang ikalawang uri. Pagkatapos ay tinanong niya si Jiang Wenjing kung anong nangyari kina Jiang Wenjing at Ren Chenyu. Ayaw ko siyang banggitin. Galit na galit ka ba sa kanya? Seryoso, sasabihin ko sa iyo. Sa kasong ito na hawak mo, ang bayarin sa ospital ng biktima ay binayaran ni Ren Chenyu. Ang 1.2 milyon ay hindi maliit na halaga. Paano mo nalaman? Zukin. Agad siyang pumunta kay Zukin upang alamin ang sitwasyon. Matapos makuha ang tiyak na sagot, pakiramdam pa rin niya ay pinaglalaruan siya ni Ren Chenyu. Ginawa na rin niya ang tungkol sa pagbebenta ng presyo ng bid ng Jutai Group. Nang marinig niyang sinabi niya iyon, inilabas ni Zukin ang isang audio recording. May kasalanan ako sa iyo sa paglantad ng presyo ng bid. Pero ayaw kong magalit si Wang Da sa iyo dahil sa bagay na ito. Sa harap ng ebidensya mula 7 araw nakaraan, hindi pa rin naniwala si Jiang Wenjing. Siguradong nagkasabwatan silang dalawa sa pagbebenta ng presyo ng bid. Ngunit hindi talaga ito ang ginawa niya. Bukod pa rito, napakahirap talaga ng kanyang sitwasyon ngayon. Ngunit kahit anong paliwanag ni Zukin para kay Ren Chenyu, hindi pa rin naniwala si Jiang Wenjing. Pagkatapos niyang bumalik, tumanggap siya ng isang kaso. Isang mag-asawa ang sadyang nagdaya para sa insurance money. Ang asawang babae ay hindi sinasadyang namatay at ang asawang lalaki ay kumuha ng insurance
man's money. Kasabay nito, ibinigay din ni Lin Vivi kay Ren Chenyu ang isang kaso. Sinabi niya na ang kliyente ay partikular na humingi sa kanya. Nagkataon na ang kasong ito at ang kasong tinanggap ni Jiang Wenjing ay isa. Isang araw, pagod na si Jiang Wenjing sa kaso at gusto niyang bumili ng isang tasa ng kape. Ngunit nagkataon na nakilala niya ang taong ayaw niyang makita, si Lin Vivi. Mula nang maghiwalay sina Jiang Wenjing at Ren Chenyu, labis na natuwa si Lin Vivi. Bagaman hindi siya tinanggap ni Ren Chenyu, naniniwala siyang magkasama sila araw-araw. Darating ang araw na makikita ni Ren Chenyu ang kanyang kabutihan. Kaya sinadya niyang galitin si Jiang Wenjing. Sinabi niya na simula nang lumabas ang presyo ng bid ng kanilang Jutai Group, hindi na maganda ang sitwasyon ng kumpanya. Mayroon bang isang tao na may lihim na layunin na lihim na tiningnan ang mga dokumento ng bid at sinisi pa ang iba? Nang marinig ito ni Lin Vivi, agad siyang umalis, dala ang kanyang tasa ng kape at gusto nang umalis. Ngunit tinawag siya ni Jiang Wenjing, "Salamat sa iyo, tinulungan mo akong malutas ang hindi pagkakaintindihan." Pagkatapos, binigay niya ang kape kay Yan Lu, parang mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Si Ren Chenyu, sa huling pagdinig, biglang binago ng biktima na hawak ni Ren Chenyu ang kanyang testimonya. Sinabi niya na ang lahat ng sinabi niya kanina ay sa pilitang pinasabi sa kanya ni Ren Chenyu. Ang lahat ng sinabi ko kanina ay itinuro niya sa akin. Naging magulo ang pagdinig at idineklara ng punong hukom na pansamantalang itigil ang pagdinig. Tinawag ni Jiang Wenjing si Ren Chenyu na aalis na sana at sinabi niya na humihingi siya ng tawad. "Alam ko na ang tungkol sa pagtagas ng bid ng Jutai Group. Sinabi na sa akin ni Zukin. Ngunit bakit hindi ka nag-abala na ipaliwanag sa akin noon? Kapag wala na ang tiwala, may silbi pa ba ang paliwanag? Ngunit kung sasabihin mo ngayon na hindi, maniniwala ako sa iyo." Binibigyan ni Jiang Wenjing si Ren Chenyu ng pagkakataon, ngunit walang sinabi si Ren Chenyu. Sa halip, tumalikod siya at umalis, at agad na nakatanggap si Ren Chenyu ng abiso mula sa Bar Association. Ngayon, kailangan niyang itigil ang lahat ng kaso upang sumailalim sa investigasyon. Dahil sa sitwasyon, kailangan na lang itong tanggapin ni Ren Chenyu, ngunit hindi ito matanggap ni Lin Vivi. Malapit na siyang mawala ng lisensya bilang abogado at hindi ko ito maaaring baliwalain. Kaya pumunta siya sa kanyang ama, si Wang Da. Alam niyang si Wang Da ang nasa likod ng lahat at gusto niyang ipagtanggol si Ren Chenyu. Hindi na niya gustong puntiryahin ni Wang Da si Ren Chenyu. Bakit ba kailangang itulak ni Papa si Ren Chenyu sa ganoong sitwasyon? Ikinuwento ni Wang Da kay Lin Vivi ang tungkol sa nangyari noon. Si Ren Chenyu ay anak ni Prosecutor Yang Donghua na nasa proyekto 20 taon na ang nakakaraan. Noon, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Iimbestigahan na ng mga pulis ang bagay na ito, na isang aksidente na sanhi ng isang lasing na driver ng truck. Ngunit hindi naniwala si Ren Chenyu at iginiit na siya ang gumawa nito. Bilang karagdagan, sinabi niya kay Lin Vivi na huwag mag-alala. Ginawa lang niya ang mga bagay na ito para takutin siya at hindi niya talaga siya pupuntiryahin. Hanggang susuko siya sa paghihiganti sa kanila, agad niyang wawakasan ang masamang publisidad sa kanya. Hindi pa rin lubusang naniniwala si Lin Vivi sa sinabi niya. Agad siyang pumunta kay Ren Chenyu upang payuhan siyang huminto. Isang hindi pagkakaintindihan lang ang aksidente noon. Kung hindi siya hihinto, tiyak na gagalawin siya ni Wang Da. Matagal nang nag-imbestiga si Ren Chenyu at malapit na niyang mahanap ang katotohanan. Paano niya ito, basta na lang susukuan. Sinabi niya kay Lin Vivi na huwag nang makialam sa bagay na ito. "Ano man ang mangyari, hindi ko matatanggap na may mangyari sa sinuman sa inyo." At si Wu Yijing, matapos mabangga ang kanyang sasakyan kay Li Yuan, ay nagtatago buong araw na may kaba. Alam niyang may mangyayari sa kanya, kaya ibinigay niya ang EF kay Ilan bago iyon. Naglalaman ito ng lihim ng isang tao, at naugnay din ito sa buhay ng kanyang anak na si Bowen. Kung sakaling may mangyari kay Bowen, pakibigay ito kay Ren Chenyu. At sinabi niya kay Ilan na huwag mag-alala, walang makakaalam tungkol dito. Ngunit agad siyang nakatanggap ng tawag mula kay Wang Da. Ngayon, nasa kamay ni Wang Da ang kanyang anak na si Bowen. "Wang Da, anong gusto mong gawin ko?" Sinabi ni Wang Da na huwag na siyang magtago, at siya na ang magdusa sa lahat ng ito. "Kung magiging maayos o hindi ang iyong anak, depende ito sa iyong desisyon." Napilitan si Wu Yijing na pumunta sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Agad na tinawagan ni Yin Shai si Jiang Wenjing at sinabi sa kanyang siya ang humawak sa kasong ito. Nang tanungin nila si Wu Yijing, wala siyang sinabi at gusto niya lang makita si Ren Chenyu. Sinabi niya na gusto niyang maging abogado niya si Ren Chenyu. Dahil walang pagpipilian, hinanap ni Jiang Wenjing si Ren Chenyu. Ipinahayag niya ang hiling ni Wu Yijing at hindi rin inaasahan ni Ren Chenyu na susuko siya. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay malamang nagawa ng grupo ni Wu Yijing. Hindi batiin na matay sila sa isang aksidente sa trapiko, ngunit hindi niya inisip na ito ay isang aksidente. Pagkatapos, naramdaman niya na oras na para sabihin sa katotohanan si Jiang Wenjing. Kaya ipinakita niya kay Jiang Wenjing ang mga taong patuloy niyang iniimbestigahan. Nakita ni Jiang Wenjing ang litrato ng kanyang pamilya doon. Ang ibig bang sabihin, ang aking pamilya ay nasa ilalim din ng iyong investigasyon. Kailangan sabihin ni Ren Chenyu ang totoo. Iniimbestigahan ko ang iyong ama, ngunit sumusumpa ako na wala akong ginawang anumang makakasama sa sinuman. Pagkatapos, sinabi niya ang mga kamakailang nangyari, kabilang ang tungkol sa hindi niya pagpapaalam sa kanya 1 taon na ang nakakaraan. Sinuot niya ang lahat kay Jiang Wenjing, kaya pareho ka ba sa mga taong iyon? Hindi
Hindi, poprotektahan kita at poprotektahan ko rin ang aking sarili. Sa pagkakataong ito, pinili ni Jiang Wenjing na maniwala sa kanya. Sa kabilang dako, pumunta si Lin Vivi kay Wang Da at gusto niyang tulungan ni Wang Da ang kanyang pinsan na si Wu Yijing. Hindi niya inaasahan na hindi lang siya tinulungan ni Wang Da, ngunit gusto pa siyang alisin. Hindi inasahan ni Lin Vivi na magiging ganoon siya kalupit. Sa huli, binanggit ni Wang Da ang tungkol kay Bowen sa kanya. Pagkatapos, pumunta siya kay Ren Chenyu. Nawawala si Bowen at sinabi niya kay Ren Chenyu na tulungan ang kanyang pinsan anuman ang mangyari. Ginalaw ni Wang Da si Bowen at pinayuhan siya ni Ren Chenyu na huwag mag-alala. Siguradong hindi gagawin ni Wang Da iyon kay Wu Bowen, pinsan niya pa rin ito. Pinsan, kaya niyang gawin iyon sa sarili niyang anak. Bukod pa rito, sinabi niya kay Ren Chenyu na mag-ingat at huwag na nilang pag-usapan ang bagay na ito. Hanapin muna si Bowen at saka na lang pag-usapan ang iba pa. Agad na ikinuwento ni Ren Chenyu ang pagkawala ni Bowen kay Wu Yijing. Nang marinig niya iyon, nawalan siya ng katinuan. Ang pangunahing layunin niya ay gusto niyang isiwalat ni Wu Yijing ang tungkol sa pagkuha at pagsasama noon. Ngunit ngayon na hindi malaman kung nasaan si Bowen, wala siyang sinasabi. Kailangan na lang tanungin ni Ren Chenyu, may kinalaman ba si Jiang Yuan sa komersyal na kaso noon? Kahit si Jiang Yuan, wala siyang alam tungkol sa aksidente sa trapiko noon. Tama na, sapat na ang sinabi niya. Agad na tinawagan ni Ren Chenyu si Jiang Wenjing at gusto niya itong makita ngayon. Nang makita niyang dumating si Jiang Wenjing, wala siyang sinabi, niyakap lang niya si Jiang Wenjing. Namiss na kita, ngunit agad siyang itinulak ni Jiang Wenjing. Agad niyang ikinuwento ang mga nalaman niya sa kanya. Nagpa siya ang dalawa na magkasamang imbestigahan ang kaso ng kanyang mga magulang noon. Sinamantala ni Ren Chenyu ang pagkakataon upang hilingin kay Jiang Wenjing na bumalik sa kanyang bahay. Ang dahilan ay upang mas madali para sa kanila na mag-imbestiga sa kaso. Pag-iisipan ko muna at hindi direktang pumayag si Jiang Wenjing. Pagbalik, pumunta si Jiang Wenjing sa archive room at hinanap ang file ng kaso ng mga magulang ni Ren Chenyu noon. Ngunit pagkatapos maghanap sa loob ng kalahating araw, wala siyang nakita. Sa huli, hinanap ni Yin Shay ang file para sa kanya at sinabi sa kanya na ang driver na sanhi ng aksidente ay si Zhao Dezu. Nang lumipat si Jiang Wenjing sa trabaho, nakilala niya ang kanyang mga magulang at agad siyang nag-imbestiga kasama si Ian Lu kay Zhao Dezu. Ginamit nila ang kanyang matandang maisakit na ina upang gisingin ang kanyang konsensya. Sa wakas, isiniwalat ni Zhao Dezu ang katotohanan. Agad na nakipagkita si Jiang Wenjing kay Ren Chenyu sa isang liblib na lugar. Gusto niyang sabihin sa kanya ang bagay na ito ng harapan. Tianyu, ang pagkamatay ng iyong mga magulang noon ay hindi aksidente. Ito ay pagpatay. Ang iyong hinala sa loob ng maraming taon ay hindi mali. Umamin si Zhao Dezu na noon, inutusan siya ni Wu Yijing na banggain ang iyong mga magulang at si Ruan Su ang bilang isang aksidente sa trapiko at tiyakin na itulak sila sa isang patay na dulo. Bagaman palaging naghinala si Ren Chenyu sa bagay na ito, nang malaman niya ang resulta, hindi pa rin niya ito matanggap. Agad siyang pumunta sa bilangguan upang makita si Wu Yijing. Wu Yijing, ikaw na ulupong, walang hiya, sa huli ay gagawin kitang abo. Ang dating kalmadong siya ay hindi na makapagpigil. Sa huli, nang paalalahanan siya ng isang empleyado, unti-unti siyang kumalma at tinanong siya kung bakit siya humahabol. Si Wang Da ba ang nasa likod nito? Ngunit dahil hawak ni Wang Da ang kanyang anak, hindi na naglakas loob na magsalita si Wu Yijing. Sinabi ni Ren Chenyu sa kanya na ibinunyag siya ni Zhao Dezu, na inilabas na ang lahat. Nang makita ni Wu Yijing na nasa ganoong sitwasyon na, hindi na niya kailangang itago pa. Kaya sinabi niya kay Ren Chenyu na hanapin si Ilan, mayroon siyang bagay na gusto mo at hindi na maaaring mag-antala pa. Agad na nagmaneho si Ren Chenyu papunta sa nightclub kung saan nagtatrabaho si Ilan, ngunit bago pa man siya makapasok, nahulog si Ilan mula sa itaas at isa pang buhay ang nawala sa harap niya. Sa bawat oras na nagkakaroon siya ng bagong pag-unlad, naunahan siya ni Wang Da. Wala nang magawa si Ren Chenyu, wala na si Li Wan at wala na rin si Ilan. Ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan noon ay wala na, ngayon ay si Wu Yijing na lang ang natitira. Ngunit ang kanyang anak ay hawak ni Wang Da bilang hostage. Kung hindi mahanap ang kanyang anak, hindi magsasalita si Wu Yijing. Ang tanging paraan ngayon ay mabilis na mahanap ang kanyang anak. Tanging si Lin Vivi lang ang makakagawa nito, ngunit mula nang malaman ni Lin Vivi na patay na rin si Ilan, takot na takot siya at alam niyang si Ren Chenyu na ang susunod na haharapin ni Wang Da, kaya gusto niyang umalis sila ni Ren Chenyu dito. Hindi pumayag si Ren Chenyu, saan tayo pupunta? Kahit saan, maaari tayong pumunta sa ibang bansa, maaari tayong pumunta sa ibang lugar. Sa tingin mo ba ay maaari ka lang umalis kung gusto mo? Kung umalis ka, anong mangyayari sa iyong tiyuhin? Anong mangyayari sa kanyang anak? Ngayon, si Lin Vivi ang pinaka nahihirapan. Sa isang banda, ang kanyang sariling ama at sa kabilang banda, ang kanyang tiyuhin at nakababatang pinsan. Ano ang dapat niyang gawin? Sinabi ni Ren Chenyu sa kanya, tanging ikaw lang ang makakahanap sa kinaroroonan ni Wu Bowen at tanging ikaw lang ang pinaka nakakakilala kay Wang Da. Pagkatapos, pumunta siya kay Wang Da at sinabi na gusto niyang makita si Bowen at alamin ang kalagayan ng kanyang kalusugan at sasabihin niya sa kanyang tiyuhin upang maging panatag siya sa loob. Sa ganoong paraan, hindi siya magsasalita nang wala sa oras sa loob. Pumayag din si Wang Da at agad na tinawagan ni Lin Vivi si Ren Chenyu. Alam ko na kung nasaan si Bowen, bilisan mo at iligtas ang bata. Nahanap ni Ren Chenyu
Chenyu si Bowen at pumunta siya sa bilangguan upang makita si Wu Yijing at sinabi sa kanya na nahanap na niya si Wu Bowen, ngunit ang kanyang kalusugan ngayon ay hindi maganda at wala na rin si Ilan. Si Wang Da ay isang masamang matandang lalaki, talagang hindi niya pinalampas ang sinuman. Ang bagay na ito ay lalong nagpasakit sa puso ni Wu Yijing dahil siya ang sanhi ng pagkawala ni Ilan. Ngayon, sa wakas ay naisip na niya ang lahat at isiniwalat ang kanyang mga nakaraang krimen, na ang lahat ay inutusan ni Wang Da bukod pa rito. Sinabi niya rin kay Yin Shi na mayroong isang ikifi si Ilan, ngunit dahil wala na siya, malamang na nasa bahay niya ang is. Kaya hinanap ng mga pulis ang buong bahay ni Ilan at maging si Ren Chenyu ay lumitaw. Sa huli, wala silang nakita, ngunit nakita ito ng kasintahan ni Ilan na si Zhang Yuxin. Kailangan nilang maghanap ng mga pahiwatig mula kay Li Wan, na wala na, tiyak na mayroon siyang gustong ibigay kay Ren Chenyu noon. Kaya inalala nila ang sitwasyon noon at sa direksyon ni Li Wan noon, kinumpirma nilang mayroon silang nakitang mga pahiwatig sa ilalim ng kalapit na tubo ng tubig. Ito siguro posible, dadalhin ko ito para kumpirmahin. Nakita ng lalaki ang balyena sa moving box ng kanyang kasintahan. Kinuha niya ito para tingnan at pamilyar ang balyena. Ito nga, sinabi ni Jiang Wenjing sa kanya noon na ang kanyang kaibigan na kalaro niya noon sa taguan ay lihim na umalis at iniwan siyang umiiyak doon. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang batang lalaki at binigyan siya ng balyena. Salamat. Inilagay ni Ren Chenyu ang balyena sa mesa at pagkatapos ay lumapit upang yakapin si Jiang Wenjing. Mabuti na nandyan ka, mabuti na nandyan ako. Nagagalak silang dalawa para sa isa't isa. Pagkatapos bumalik, tiningnan ni Ren Chenyu ang dekorasyong balyena na ito at naalala niya noong 11 taong gulang siya, binigyan siya ng kanyang ama ng isang balyena. Paglabas niya, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak. Kung titigil ka sa pag-iyak, bibigyan kita ng regalo, okay ba? Bibigyan kita nito. Pagkatapos, masaya silang naglaro. Ngayon lang nalaman ni Ren Chenyu na ang batang babae na umiiyak ay si Jiang Wenjing. Ngunit nagmamadali siyang imbestigahan ang kaso ng kanyang mga magulang noon at wala siyang oras na sabihin kay Jiang Wenjing. Sa huli, sinabi sa kanya ni Wu Yijing na si Lin Vivi lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Kuya, sariling ama niya iyon. Noong panahong iyon, nagkaroon ng cancer ang ina ni Lin Vivi. Kung natuklasan ito ng mas maaga, maaari pa itong magamot. Ngunit lihim na binago ni Wang Da ang medical record na humantong sa pagkamatay ng kanyang ina bago pa man siya magamot. Agad na sinabi ni Ren Chenyu ang bagay na ito kay Lin Vivi. Bagaman alam niyang agad na babagsak si Chen Xiang, si Wang Da ay ang kanyang sariling ama. Wala na siyang ina at hindi niya maaaring mawala pa ang kanyang ama. Sinisi niya si Ren Chenyu kahit na hindi nila binanggit si Chen Xiang. Alam ni Lin Vivi, hindi lang si Ren Chenyu, kundi pati na rin ang kanyang tiyuhin, ay ginagamit siya para kalabanin si Wang Da. Wala na siyang pag-asa kay Ren Chenyu. Wala na akong gustong gawin, gusto ko nang umalis dito. Nagpa siya siyang umalis, at pagbalik ni Ren Chenyu sa bahay, natagpuan niya ang isang ihihi at isang sulat sa mesa. Nang buksan niya ang sulat, nalaman niyang si Zukin ang sumulat nito para sa kanya. Ang ikisbi ay ang ebidensya ng krimen ni Wang Da. Pumunta siya kay Wang Da para maghanap ng ebidensya para kay Ren Chenyu. Nalungkot si Ren Chenyu nang malaman niya ang tungkol sa ebidensya at gusto niyang ibigay agad ito sa pulis na si Zhang. Sa sandaling iyon, tumawag si Jiang Wenjing. Sinabi ni Ren Chenyu sa kanya ang mga nalaman niya at sinabi na malamang natataka si Lin Vivi. Nag-apply na si Pulis Zhang para sa mga pamamaraan ng pagpigil, ngunit nangangailangan ito ng oras. Malamang nasasamantalahin ni Lin Vivi ang pagkakataon para tumakas. Kaya hinintay siya ni Jiang Wenjing sa ilalim ng kanyang bahay. Nakita niyang hila-hila ni Lin Vivi ang isang maleta at gusto nang umalis. Agad na hinila ni Jiang Wenjing si Lin Vivi pabalik. Hindi ka pa maaaring umalis, bakit hindi? Ang tanging paraan ni Jiang Wenjing ngayon ay, anuman ang mangyari, kailangan niyang pigilan siya upang makakuha ng oras para kay Pulis Zhang. Ngunit ang kanyang ginawa ay nagpagalit kay Lin Vivi. Ang kanyang ama ay kaaway ni Ren Chenyu, at ang kanyang ama ay isang mamamatay tao. Agad na sumagot si Lin Vivi, hindi ko makukuha si Ren Chenyu, ngunit huwag ka ring umasa na makukuha mo siya. Pagkatapos sabihin iyon, hinila niya ang kanyang maleta at gusto nang umalis. Gusto siyang pigilan ni Jiang Wenjing, ngunit itinulak siya ni Lin Vivi. Sa kabutihang palad, dumating ang grupo ni Pulis Zhang sa tamang oras. Sa puntong ito, naintindihan na ni Lin Vivi ang intensyon ni Jiang Wenjing sa pagpunta rito, ngunit huli na ang lahat. Siya ay pinigil, at sa simula ay ayaw ni Lin Vivi na magsalita. Nang ilabas ni Pulis Zhang ang ebidensya, at sinabi na ang kanyang law office ay may maraming illegal na transaksyon. Nang makita ito ni Lin Vivi, tuluyan siyang bumagsak. Hindi niya inaasahan na itinulak siya ni Wang Da, at ginawa siyang panangga. Sa sandaling ito, sinabi niya kay Pulis Zhang ang lahat ng kanyang nalalaman. Agad na dinala ni Pulis Zhang ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Wang Da, ngunit sinabi sa kanila ng katulong. Umalis na siya na may dalang maleta. Bilisan nyo, wag nating hayaang makatakas si Wang Da sa sandaling ito. Nakalagpas na si Wang Da sa security check, at masayang naghahanda na siyang umalis. Papasakay
Sumakay na siya ng sasakyan nang harangin siya ni Pulis Zhang. May kinalaman ka sa krimen ng pandaraya. Pakiusap na makipagtulungan sa investigasyon. Sa kabilang banda, nakatanggap si Ren Tianyu ng tawag pag-uwi niya mula kay Zhang Yuxin na nagsabing may mahalaga siyang gustong ibigay sa kanya. Bago pa man makarating si Ren Tianyu, biglang lumabas ang isang motorsiklo mula sa kakahuyan na gustong patayin si Zhang Yuxin. Nang malapit na siyang magkaroon ng problema, dumating si Ren Tianyu sa tamang oras at tumakas ang dalawang tao. Agad na ibinigay ni Zhang Yuxin ang ebidensya kay Ren Tianyu na ang lahat ay ginawa ni Wang Da at sa huli, silang lahat ay dapat makatanggap ng nararapat na parusa. Si Wang Da ay sinentensyahan ng pinakamataas na parusa, tinanggal sa lipunan, tinanggal ang kanyang mga karapatang pampulitika sa buong buhay niya at kinumpiska ang lahat ng kanyang ari-arian. Si Wu Yijing ay sinentensyahan din ng kamatayan, ngunit sinuspinde sa loob ng 2 taon. Si Lin Vivi ay sinentensyahan ng 3 taon sa bilangguan, at ang ating mga prosecutor, sa huli, ay hindi nabigo sa inaasahan ng lahat, at dinakip ang lahat ng mga kriminal. Matapos ang lahat, nakamit ni Ren Tianyu ang hustisya para sa kanyang mga namatay na magulang, at mahigpit niyang niyakap si Jiang Wenjing. Kung hindi ka naiiyak, bibigyan kita ng regalo. Ang pangungusap na ito ang nagpaalala kay Jiang Wenjing na si Ren Tianyu ay ang batang lalaki na nagbigay sa kanya ng balyena. Sa pagkakataong ito rin, binigyan siyang muli ni Ren Tianyu ng balyena at sa wakas ay masaya silang magkasama. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa inyong suporta.